501. Boom! Boom! Sa sandaling iyon, ang ginintoang palasyo ay nanginig at nagbigay ng maliwanag na gintong mga ilaw. Hindi nagtagal, isang lumang karwahe ang umakyat mula sa palasyo. Matapang na nakatayo sa kalisya ang estatwa na kasing laki ng kamao habang hawak nito ang isang matulis na sibat sa kamay nito. Ang sibat ay mahaba at nakasisilaw na parang kristal. Biglang, napakalamig. Habang ang sibat ay naglalabas ng malamig na ambon sa hangin. Isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa rebeltong bato at kumalat na parang apoy. Na nagdulot ng ligaw na pagyanig at mga bitek sa lupa. Tama ako. Ang bagay na ito ay hindi masisira. Ang kapangyarihan nito ay katumbas ng kapangyarihan ng isang master sa Immortal Sacred Realm. Hindi nabantaan si Dustin. Sa halip, nakaramdam siya ng pananabik sa pag-alam na nakikipag-usap siya sa isang malakas na kalaban. Hindi na naging hamon para kay Dustin na harapin ang isang cultivator sa Immortal King Realm. Tubik si Dustin na makipaglaban sa isang master sa Immortal Sacred Realm para makita kung ano talaga ang kaya niya. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Dustin ang espiritu ng banal na bato bilang kanyang kalaban. Samantala, ang espiritu ng banal na bato ay nakatutok kay Dustin na nasa malayong lugar. Dalawang napakalaking sinag ng liwanag ang kumislap mula sa mga mata nito at nagdulot ng dalawang malalaking bitek na lumitaw sa kawalan. Ikaw pala, matagal na kitang hinahanap. Ang espiritu ng banal na bato ay nagsalita sa wika ng tao. Naidiniin ang bawat pantig. Nakilala nito kaagad ang binata. Walang pagkakamali. Siya ang pumasok sa palasyo nito at nagnakaw ng gintong likido. Gintong butil at ang flaming magic scripture. Bumangon ang galit mula sa loob ng espiritu ng banal na bato habang binubuhay nito ang sandali. Ngayon, nakaharap na ang lalaking nagnakaw ng mga kayamanan. Patayin. Ang espiritu ng banal na bato ay mukhang mapanganib habang itinutok nito ang sibat kay Dustin. Mabilis na tumakbo ang kalisya patungo kay Dustin. Inilabas ni Dustin ang back armor na ginawa ni Devil Ancestor Bale at isinuot ito habang ipinatawag niya ang Pot of Chaos. Ang palayok ay naanod sa itaas ng kanyang ulo at naglabas ng makapangyarihang mga bahid ng makapangyarihang gas. Tinalibutan nito si Dustin at bumuo ng isang kalasag sa paligid niya. Tumawa si Dustin at humakbang pasulong. Nakaramdam siya ng tiwala at sabik na makipaglaban sa kanyang kaaway. Magkaroon tayo ng magandang laban. Itinaas niya ang kanang kamay hanggang sa lumaki ito at naging kasing laki ng bundok. Ang kanyang kanang palad ay nababalutan ng 5 sinag ng aura ng espada na may iba't ibang kulay. Tila ay 100,000 talampakan ang haba at mukhang 5 galit na dragon na nagsusuka ng apoy sa hangin. Ang divine ruling chains na natatakpan ng nakakasilaw na mga ilaw ay nahulog mula sa langit. Boom! Nagbanggaan ang kanang palad ni Dustin at ang sibat. Ang epekto ay nagdulot ng napakalaking alon ng enerhiya na bumagsak sa lupa. Ang puwersa ay nagpatag ng mga bundok at sinira ang bawat kagubatan habang ito ay tumatawid sa lupa. Sumimangot ang espiritu ng banal na bato at mukhang mas seryoso. Ang lakas ng binatang ito ay lampas sa inaasahan nito. Nagulat ito nang nilabanan ni Dustin ang sibat gamit ang kanyang mga kamay. Haha! Nakita kong nasa preliminary stage ka na ng Immortal Saint Realm. Tara na, ituloy na natin ang laban. Ang fighting spirit ni Dustin ay nanatiling hindi natitinag sa lakas ng kalaban. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao na may tiwala sa kanyang mukha. Naalala niya ang huling pagkakataon na siya ay nasa Ancient Forbidden Land. Nakaharap niya ang espiritu ng banal na bato at napilitang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito alam niyang iba na ang mangyayari. Si Dustin ay may tiwala at ngayon ay nagtataglay ng matibay na kapangyarihan at lakas. Mamatay! Ang espiritu ng banal na bato ay umalis sa karwahe at lumipat patungo sa Dustin. Si Dustin ay sadyang lumakad patungo sa espiritu ng banal na bato mismo. Hindi nagtagal. Isa na namang matinding labanan ang naganap. Ang espiritu ng banal na bato ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa tuwing itinutulak nito ang sibat nito, nabubuo ang spear aura at sasabunutan si Dustin. Inactivate ni Dustin ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng batas.
At ginawa nitong parang talon ang divine ruling chains na bumagsak mula sa langit. Pagkatapos noon, ginawa niya ang lahat ng makapangyarihang martial skill na pinagkadalubhasaan niya. Kabilang ang 5 elements dominant swordsmanship, ang dragon formula, ang mga lihim na kasanayan ng pulang demonyong daga at ang 3 paa na gintong uwak. At ang infernal scripture, ang kaharian ng vital energy ni Dustin ay mas mataas. At ginawa nitong mas malakas at epektibo ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Isa itong matinding labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na kalaban. Walang tigil ang pag-atake ng dalawa sa kawalan. Lumikha ito ng napakaraming enerhiya. At ang hangin ay uminit na nag-aapoy sa lupa. Ang impact ay tumagos sa lupa. Tinira ang lahat sa paligid at napuno ng alikabok ang hangin. Matapos ang 100 rounds, natapon si Dustin at bumagsak sa lupa na puno ng dugo. Nasaktan siya at hindi niya maigalaw ang kahit isang kalamnan sa kanyang katawan. Nanatili siya sa lupa nang walang pagtatanggol. Ngunit ang espiritu ng banal na bato ay tumigil. Hindi nito sinamantala ang pagkakataong ilabas si Dustin. Ang lakas ng pakikipaglaban ng binatang ito ay lampas sa inaasahan nito. Ang saya noon. Natawa si Dustin habang tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sa wakas, tumayo siya at umatras hanggang sa mahigit 10,000 metro na ang layo niya sa kinaroroonan niya. He waved his hand and right after, may lumitaw na barkong pandigma. Sumakay siya sa barko at iniwan ang kanyang mga pamamaalam sa espiritu ng banal na bato. Mag-away tayo ulit bukas, sabi ni Dustin habang nakatitig sa espiritu ng banal na bato. Ang barkong pandigma ay naging isang kislap ng maliwanag na liwanag at nawala sa malayo. Ang espiritu ng banal na bato ay nag-isip ng ilang sandali ngunit hindi nagtagal ay nagpa siya na huwag sundan si Dustin. Sa halip, nakaisip ito ng ideya at nagpadala ng voice message. Di nagtagal. Maraming maiikling figure ang lumitaw sa buong ancient Forbidden Land at hindi nagtagal ay sinusundan si Dustin mula sa malayo. Lahat sila ay mga espiritu ng banal na bato. Lumalabas na maraming espiritu ng banal na bato sa sinaunang Forbidden Land. Ang espiritu ng banal na bato ay bumalik sa palasyo at naupo habang nakakross ang mga paa sa harapan nito. You cannot escape from me, brat. But I have to admit, he has improved so much in such a short time. He is a rare talented cultivator. Bulong nito, daan-daang libong milya ang layo. Inalis ni Dustin ang barkong pandigma at pumunta sa isang tahimik na lambak upang pagalingin ang kanyang sarili. Nasaktan siya ng husto at kailangan niya ng panahon para mapag-isa at makabawi. Kakabutihang palad, nakuha niya ang kataas-taasang banal na katawan. Dahil dito, naging mas mabilis ang kanyang paggaling. Sa loob lang ng ilang oras, gumaling na ang bawat sugat niya sa katawan. Bawat belang buto ay naibalik at muli siyang nakatayo na parang walang nangyari. Nag-iisa at gumaling. Isinaalang-alang ni Dustin ang lahat ng nangyari sa laban at pinag-isipan kung ano ang natutunan niya mula rito. Ang pakikipaglaban sa isang master ng Immortal Saint Realm ay isang mahalagang karanasan para sa sinumang magsasaka. Kinabukasan, bumalik si Dustin sa palasyo at walang takot na tumayo sa pasukan. Bato! Lumabas ka at awayin mo ulit ako. Hamon ni Dustin. Boom! Nagmamadaling lumabas ng palasyo ang matandang Kalisha. Ang espiritu ng banal na bato ay nakatayo sa karwahe. Hindi nabigla sa panunokso ni Dustin. Nagsimula ang isa pang matinding labanan. Parehong fighter ay nasa mataas na espiritu. Ang pahinga mula sa nakaraang gabi ay nagpanumbalik ng kanilang lakas at nag-recondition sa kanila para sa isa pang laban. Ito ay isang sagupaan ng dalawang dominanteng kapangyarihan at walang katapusang enerhiya. Ang labanan sa antas na ito ay nagdulot ng malaking pagkawasak sa paligid nito. Ang lawak ng pinsala ay hindi masukat at umabot sa mahigit 100,000 milya. Ngunit sa sorpresa ni Dustin, lumilitaw na may ilang mahiwagang batas sa ancient Forbidden Land. Ang malakas na Law Divine Chains ay sumugod mula sa ilalim ng lupa at ibinalik ang lahat ng nawasak ng labanan. Ang mga bundok, puno at lahat ng bagay na natanggal sa lupa ay muling nabuo at naibalik sa dati nitong kagandahan. Ang pagpapakita ng panuntunan at kapangyarihan ay labis na nagulat kay Dustin.
Lalo siyang natakot dito sa sinaunang bawal na lupain. Tumagal ng halos 10 oras ang labanan. Natalo na naman si Dustin. Umalis siya sa larangan ng digmaan at natagpuan ang kanyang sarili ng isang lugar upang gamutin ang kanyang mga sugat at gumaling. Nakakatuwa. Ginamit ako ng binatang ito para sanayin ang sarili. Matapang siya at hinahangaan ko ang tapang niya. Pero kailangan ko rin ng makakalaban. Okay. Paglaruan kita sandali. Ungol ng espiritu ng banal na bato habang tinitigan nito ang papaalis na figure ni Dustin. Sa susunod na mga araw, bumalik si Dustin sa espiritu ng banal na bato. At nag-away sila ng ilang beses. Pagkaraan ng 10 araw, isa na namang matinding labanan ang naganap. Sa pagkakataong ito, lumipad sila sa langit at nagpalitan ng suntok sa itaas ng mga ulap. Dahil sa mahiwagang panuntunan, ang mga buhay na nilalang ay hindi maaaring lumipad sa sinaunang Forbidden Land. Ngunit ang espiritu ng banal na bato ay sapat na makapangyarihan upang palayain ang sarili mula sa pamamahala. Pinag-aralan ni Dustin ang kapangyarihan ng batas, upang makakalipad siya at manatiling lumulutang sa himpapawid kahit na sa isang labanan. Ito na ang pinakamatinding labanan sa pagitan nila. 2 araw na silang nag-away. Ang espiritu ng banal na bato ay tila may walang katapusang pinagmumula ng kapangyarihan na hinding-hindi mauubos dito. Parehong walang humpay ang pisikal na lakas ni Dustin. Nag-imbak siya ng hindi mabilang na vital energy sa Vital Energy Stone at ito ang naging dahilan upang hindi siya mapigilan. May sapat na lakas si Dustin para tumagal siya ng 1 buwan ng walang tigil na pakikipaglaban. 2 araw ay isang pirasong cake lamang. Makalipas ang 2 araw, umatras ang espiritu ng banal na bato sa gitna ng matinding labanan. Brat, malapit na akong gumawa ng breakthrough. Ninakaw mo ang sacred sunbeam ko nang pumasok ka sa palasyo ko. Ibalik mo sa akin ngayon. I need it to help me break through. Biglang sabi ng espiritu ng banal na bato kay Dustin. Ha! Nagulat si Dustin sa biglaang hiling. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto niya kung ano ang tinutukoy ng espiritu ng banal na bato. Fine. You can have it. Sang-ayon niya. Tinitik niya ang kanyang daliri at isang gintong butil ang lumipad at lumutang sa harap ng espiritu ng banal na bato. Kinuha ng espiritu ng banal na bato ang butil at umatras sa malayo. Hindi ito huminto hanggang sa ito ay milyon-milyong milya ang layo mula sa Dustin. Ilang sandali pa. Lumitaw ang kidlat sa lugar kung saan matatagpuan ang espiritu ng banal na bato, na nagpapaliwanag sa kalawakan. Si Dustin naman ay bumagsak sa lupa at natagpuan ang sarili sa isang tahimik na masukal na kagubatan. Naka-cross-legged siya habang nakapikit at nagsimulang magnilay. Marami siyang natutunan sa kanyang regular na pakikipaglaban sa espiritu ng banal na bato. Kaya kailangan niyang gumawa ng plano at diskarte sa labanan kung paano niya makukuha ang tagumpay sa kanilang susunod na laban. Lumipas ang ilang oras habang nasa ganitong estado pa rin si Dustin. Bush! Isang makapangyarihang figure ang lumitaw sa kagubatan hindi kalayuan sa kung saan nagmumuni-muni si Dustin. Ipinakilala ng espiritu ng banal na bato ang presensya nito. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata sa pagtaas ng kapangyarihan na maaari niyang maramdaman. Mukhang matagumpay itong nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang presyon ng enerhiya na inilalabas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Mukhang marami rin itong natutunan sa mga regular na laban namin. Naisip ni Dustin habang maingat na tumayo. Binata, aminin ko na ikaw ay napakatapang at walang takot. Naging mapangahas ka na ngayon ay maaari mo pa akong pretuhin na parang isang bagay sa pagsasanay. Sabi ng espiritu ng banal na bato sa walang pakialam na tono. Mahirap sabihin sa tono ng boses nito kung masaya ba ito o galit. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng isang kawili-wiling kabataang tulad mo. Bagamat ninakawan mo ako ng maraming kayamanan, nagpasya ako sa aking kabaitan na palayain ka. Gayunpaman, ang isa sa mga kayamanan, ang kasulatan na sa tingin ko ay nabasa mo na, ay nasa iyo pa rin. Isa ito sa mga nangungunang kayamanan sa ating lahi. Kasamaang palad. Hindi ito maaaring nasa kamay ng mga tagalabas. Kaya kailangan mong ibalik ito sa akin.
Sabi ng espiritu ng banal na bato kay Dustin. Habang iniabot nito ang kamay at ibinuka ang palad. Okay. I guess reasonable ang request mo. Matapos mag-isip saglit, binigay ni Dustin ang kanyang kamay. Dalawang maliliit na bato ang lumipad at lumutang sa harap ng espiritu ng banal na bato. Inalis ng espiritu ng banal na bato ang dalawang bato. Come with me. Now we're friends. Young man. Would you care to have drink with me? My treat. Iniaya ng espiritu ng banal na bato. Sa katunayan, hinangaan at pinahahalagahan nito ang talento ni Dustin. Hindi pa rin ito makapaniwala na ang ganitong binatang mula sa lahi ng tao ay kayang makipaglaban dito ng maraming beses at hawak pa rin niya ang kanyang sarili. Kung ito ay lumabas, ito ay magiging pasabog na balita sa universo. What? Is this true? Are you offering me drinks for real? Natigilan si Dustin. Itong lalaking ito ay kawili-wili. Iniwasan niya ako at gusto niya akong bilhan ng inumin ng walang anumang lihim na motibo. Haha, napaka-generous mo. Salamat sa alok. Sure I will join you. Sagot ni Dustin. Si Dustin ay hindi isang taong makitid ang isip. At hindi niya akalain na ang espiritu ng banal na bato ay ang tuso at masamang uri. Kaya naman, naisip niyang hindi masamang gumawa kakilala nito. Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa gintong palasyo. Halika, binata, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang mga taong ito. Lahat sila ay miyembro ng clan. Itinaas ng Spirit of Holy Stone ang Jade Cup ng espesyal na kristal at mainit na binati si Dustin. No way! Paanong napakaraming espiritu ng Holy Stone? Nagulat si Dustin sa loob. Sa sandaling iyon, mayroong 8 espiritu ng banal na bato sa palasyo. Bukod dito, bawat isa sa kanila ay maaaring tumugma sa isang magsasaka sa Immortal Saint Realm. Kung sama-sama akong sinalakay ng 8 espiritu ng banal na bato noon. Pira-piraso na sana ako. Mapait na ngumiti si Dustin. Ang lahat ng mga espiritu ng banal na bato ay nag-toast kay Dustin ng masigasig. Umanga sila sa lakas ni Dustin at mataas ang tingin nila sa kanya. Sa nakalipas na 10 araw, palihim nilang pinapanood ang laban ni Dustin at ng espiritu ng banal na bato. Sa palasyo, mayroong isang malaking mesang bato, kung saan inilalagay ang iba't ibang uri ng mahalagang likas na yaman at mga banga ng alak. Dustin. Ang alak na ito ay nabrood sa pamamagitan ng nagniningning na espiritual na asensya ng bato na maingat na napanatili sa loob ng halos 1,000,000 taon. Ito ang pinakamahalagang alak sa ating lahi. Sana ay masiyahan ka at masiyahan din sa aming kumpanya. Narito ka. Ito ang Stone King Fruit. Ang Stone King Tree ay namumulaklak tuwing 100,000 taon at namumunga bawat 100,000 taon. Subukan mo ito. Malinaw na ang 8 espiritu ng banal na bato ay mahilig sa mga alak. Sobrang dami na nilang nainom kaya hindi na sila makapagsalita ng malinaw at pasuray-suray sa tuwing susubukan nilang maglakad-lakad. Ang alak at mahalagang likas na yaman ay panlalaking kayamanan. Nakatutulong ang mga ito para sa akin na magsanay ng Golden Sun Scripture. Bulalas ni Dustin sa loob-loob. Hindi niya tinanggihan ang maraming alok na ibinigay sa kanya. Uminom siya at kumain sa abot ng kanyang makakaya. Ang 8 espiritu ng banal na bato at si Dustin ay hindi mapupuyat kahit gaano pa karaming alak ang kanilang nainom. Gayunpaman, ang alak na ginawa gamit ang nagniningning na espiritual na kakanyahan ng bato ay naglalaman ng labis na enerhiya. Dahil dito, hindi sila makapag-isip ng maayos. Tara, inom tayo ng divine wine. Sabi ni Dustin. Tuwang-tuwa si Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Naglabas siya ng ilang garapon ng banal na alak at ibinuhos ito para sa mga espiritu ng banal na bato. Nakuha niya ang banal na alak sa fallen immortal world. Great! I'll try your wine. Ang 8 espiritu ng Holy Stone ay namumungay habang nakapatong ang kanilang mga kamay sa balikat ni Dustin. Sa loob ng maikling panahon, si Dustin at ang 8 espiritu ng banal na bato ay naging mabuting magkaibigan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Dustin na ang 8 espiritu ng banal na bato ay binigyan ng palayaw sa Ancient Forbidden Land. Sila ay kilala bilang ang 8 Stone Saints.
Ang isa na nakipag-away kay Dustin ay nasa pwesto. At ang pangalan nito ay Reese. Makalipas ang ilang oras, magulo ang bulwagan. Si Dustin at ang 8 Stone Saints ay nakahiga sa lupa. Ganap na lasing. Malapit na silang matulog. Nang biglang yumanig ng husto ang espasyo sa labas ng palasyo. Bang! Bang! Ang walang katapusang enerhiya na ginawa tulad ng isang malawak na karagatan. Sweep patungo sa palasyo. Basag! Basag! Dahil sa tindi ng paparating na enerhiya. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa lahat ng dako sa mga dingding ng palasyo. Lumabas ka at sagutin mo ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. 8 Stone Saints. Isang matinis na boses ang narinig. Umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Biglang nagising si Dustin at ang 8 Stone Saints mula sa kanilang pagkahilo na dulot ng alak at tumalon sa kanilang mga paa. Humph! Mukhang galing sila sa lahing insekto ng demonyo. How dare they break into our place and provoke us open? Galit na galit. Ang 8 Stone Saints ay sumugod sa isang iglap. Tinundan sila ni Dustin palabas ng palasyo. Anong nangyayari dito? Ano ang mga kakaibang nilalang na ito? Nagulat si Dustin sa kanyang nakita. Laminggalinga siya sa paligid. Tanging mga itim na salagubang ang nakita niya. Mayroong napakalaking bilang na nakapalibot sa buong palasyo. Ang mga salagubang ay may matigas na shell, matutulis na kuko, at malaking bibig. Dustin. These are a kind of exotic bugs. The gold-devouring devil bug. Their weapon is their teeth. They can bite anything in the world. Sabi ni Reese kay Dustin through its spiritual sense. The gold-devouring devil bug. Exotic din ang pangalan nila gaya ng features nila. Natigilan si Dustin. Sa totoo lang, walang masyadong alam si Dustin sa mga insekto dahil bihira niya itong makilala sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang tungkol sa gold-devouring devil bug. Humph! How dare you, 8 Stone Saints! Pumuslit kayo sa ating sagradong lupain at ninakaw ang ating kayamanan. Babayaran ko kayong lahat ng buhay ninyo. Isang masamang bug na mas malaki kaysa sa iba pang mga bug ang lumabas sa karamihan at tinitigan ang 8 Stone Saints na may malamig na mga mata. Puno ng layuning pumatay. Huwag mo kaming guluhin. Nakakainis na mga surot. Kailan kami nakapasok sa iyong sagradong lugar at ninakaw ang iyong kayamanan? Mayroon ka bang anumang patunay? Kung hindi, tumahimik ka at umalis ka dito bago ka pa namin sirain. Huwag mong isipin na duwag kami at hindi lalaban. Tigaw ni Asa, isa sa 8 Stone Saints sa malamig na boses. Tama siya. Huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo dahil mas marami kami. Ako mismo ay matagal nang naiinis sa iyo. I wouldn't mind fighting and killing all of you. Tigaw ni Wesley, isa sa 8 Stone Saints, na itinuro ang mga surot na lumalamon ng ginto. Siya ay napaka-temperamental na tao. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa iyong sarili. Paglabag sa pamamagitan ng pagpapanggap na ikaw ay inosente. Mayroong devil pollen track ang array sa ating sagradong lugar. Matutunton natin ang sinumang nanghihimasok na pumasok sa ating sagradong lugar. Ang masamang surot na namamahala ay nanunuya. Huwag kang ang magsalita ng walang kwentang bagay. Kayo ang nanggugulo. Kayong mga bugok. Let's cut the crap and fight. Nag-alab sa galit ang 8 banal na bato. Tumingin sila sa mga halimaw na kitang-kita sa kanilang mga mukha ang paghamak. Okay. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Go! Mumuso ang ulo ng demonyong bug. Tinitigan niya ang mga ito ng mayabang na parabang mga mahihinang insekto sa harap niya. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita. Isang buzz sound ang nagsimulang umalangaw-ngaw. Buzz! Hindi mabilang na madilim na gold-devouring devil bugs ang sabay-sabay na nagpakpak ng kanilang mga pakpak. Ang malakas na hagong ay may kakaibang ritmo. At kung susuriing mabuti, ito ay nagmumula sa kanilang mga pakpak. Tila nayanig ang buong mundo sa kakaibang ritmo na ito. Pagkatapos, sumugod sa kanila ang di mabilang na mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Napakarami ng kanilang bilang. Patayin silang lahat. Tina Connor, Wesley, Jard at Boyd ng 8 Stone Saints ay sabay na sumugod palabas. Mabangis silang nakipaglaban sa mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto.
Habang sinasagot nila ang bawat mabangis na pag-atake gamit ang kanilang mga agresibong pag-atake. Ang kapangyarihan ng bawat isa sa kanila ay katumbas ng kapangyarihan ng isang mandirigma sa Immortal Saint Realm. Gayunpaman, tila ay leeg at leeg na may mga gold devouring devil bug na ito. Napakalakas ng mga insektong ito na lumalamon ng ginto. Bulalas ni Dustin habang humihingal. Maliit ang laki ng mga surot. Ngunit napakabilis at maliksi. Ang bawat isa sa kanila ay natatakpan ng isang matigas na shell. Na ginawa para sa mahusay na depensa at ginawa silang mahirap na patayin. Ang pinakamasamang bagay sa kanila ay ang kanilang mga ngipin na maaaring gumiling sa kanilang mga kaaway sa pira-piraso. At nakipag-usap sila sa mga nakakatakot na langit-ngit. Mayroong 10,000 mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Bumuo sila ng isang itim na masa na patuloy na kumukuha ng isang battle formation at idiniin sila mula sa lahat ng panig. Sa kabilang banda, iba't ibang sandata ang ginamit ng 4 na espirito ng banal na bato. Mayroon silang isang machete, isang letigo, isang palakol na bato, at isang battle halberd. Ang lakas ng mahahalagang enerhiya ay umaagos sa paligid nila na parang isang malaking ilog. Matagal at matagal ang laban. Nagsisimula ng mapagod ang bawat panig. Gayunpaman, nakikita ni Dustin na pinipigilan ng magkabilang panig ang kanilang lakas. Parang may pumipigil sa kanila. Humph! Mga mabahong bato. Kung matalino ka, ibibigay mo ang mga kayamanan natin. Maliit na bahagi lang ito ng ating lahi. Ang dulo ng malaking bato ng yelo. Kapag nakarating ang hukbo natin dito, magsisisi ka. Isang boses ang nagsalita. Habang nag-aaway sila, ito ang pinuno ng mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Na hindi lumahok sa labanan. Siya ay lumulutang sa itaas ng mga ito. Sa malayong kalangitan. Haha, kayong mga bastos, nabalitaan nyo na ba kami? Kung gayon, dapat mong malaman na hindi kami kailanman sumuko sa sinuman sa Ancient Forbidden Land. Tumawa ng malakas si Asa na para bang may nakita siyang hindi kapani-pani walang nakakatawa. Ikinairita nito ang mga kalaban na nanonood. Bagamat tila kakaiba sa iba. Lahat ng 8 espiritu ng banal na bato ay mayabang. At sila ay may kakaibang ugali. Sa sandaling dumating ang mga surot na lumalamon ng ginto. Nagsimula silang sumigaw at nagbanta na papatayin sila. Paano sumuko ang 8 Stone Saints? Well, makikita mo, bamulong ang ulo ng mga surot na demonyong lumalamon ng ginto. Alam niyang medyo mahina ang mga halimaw na dumating sa pagkakataong ito. Bagamat marami sila, hindi nila kayang patayin ang 8 Stone Saints. Bawiin mo. Tigaw ng ulo ng mga surot na demonyong lumalamon ng ginto. Gayunpaman, sa sandaling ito, ibang bagay ang nakakuha ng mata nito. Ano? Tumigil siya. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Pinag-aralan niya si Dustin na may kakaibang interes. Kakaiba. Parang may something sa taong ito. Napakahina. Pero parang sagrado at may matinding panunupil sa bloodline ko. Tinitigan ng leader si Dustin. Na-curious sa epekto ni Dustin kay Dustin. Kanya. Tao. Halika dito. May kakaiba sa iyo. Biglang sigaw niya kay Dustin. Tumapang utos at naiinip na tono. Nasa preliminary stage pa lang si Dustin ng Immortal King Realm. Nawala sa paningin nitong surot na ito na lumalamon ng ginto. Akala niya si Dustin ay isang tagasunod lang na pinaamo ng 8 Stone Saints. Talaga, napalitan ng imak ang mukha ni Dustin. Umisi siya at hindi pinansin ang mga salita ng surot na lumalamon ng ginto. Shut up! Ikaw maliit na tao, brat. How dare you sway my order? Pumunta ka dito ngayon din. I want to ask you something. Nagalit ang gold devouring devil bug na iyon sa pagmamadali ni Dustin. Who do you think you are? Malamig na tiningnan siya ni Dustin. You insolent brat. You are just a weak human. How dare you talk to me like that? Umungol kay Dustin ang surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Namula ang mukha niya sa galit sa nakakainsultong traitor. Tumili. 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 Biglang sunod-sunod na tunog ang lumabas sa kanyang bibig na parang naghihiwa ng balat ng kawayan gamit ang kutsilyo. Parang nakakatakot.
Ang mga layer ng nakikitang sound wave ay nag-overlay at kumalat patungo sa Dustin mula sa lahat ng direksyon. Mag-ingat, ito ang sound wave skill ng Gold Devouring Devil Bug. Maaari itong direktang umatake sa espiritual na kaluluwa. At ang kapangyarihan nito ay medyo malakas. Nagmamadaling binalaan ni Reese si Dustin. Mahinahong tumango si Dustin. Ang mga layer ng sound wave ay agad na bumalot kay Dustin. Pinasok nila ang kanyang soul sea at inatake ang kanyang espiritual na kaluluwa. Splash! Nanginginig ang mga dahon ng espiritual na puno. Habang nanginginig ito, nagdulot ito ng mga alon ng nakakatakot na enerhiya sa pagdadalisay. Sa isang kisap mata, napinaw nito ang lahat ng sound wave. Well, I suppose I have to give you something in return. Gumisi ng nakakaloko si Dustin. Isang maitim na baluti ang tumakip sa kanyang katawan. At ang pot of chaos ay sumugod din palabas. Gumapang ito sa itaas ng kanyang ulo at nagbuga ng mga bahid ng omnipotent gas. Pagkatapos, pumakbang siya palabas at sumugod sa lumalamon ng gintong surot na iyon. Hindi kailanman maaaring maging si Dustin ang uri ng tao na aatake ng nakaupo. Lagi siyang lumalaban. Bang! Isang suntok ang ibinato ni Dustin. Ang enerhiya ay lumundag at gumulong sa paligid niya. Tulad ng rumaragas ang tubig. Sa kawalan, ang Divine Ruling Chains ay kumikinang at kumikislap patungo sa halimaw. Tulad ng buhos ng ulan ng matutulis na sibat. Ikaw, naramdaman ng nananakmal na Diablo na surot ang kakilakilabot na kapangyarihan ng pag-atake ni Dustin. Nakatayo siya, nagulat sa kanyang maling paghatol. Napagtanto niya na ang kakayahan ng tao sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bang! Nagpalitan sila ng suntok hanggang sa matamaan ng kamao ni Dustin ang surot na lumalamon ng ginto. Madali siyang naitapon. Parang papel na tinatangay ng malakas na hangin. Katumbas ng paunang yugto ng Immortal Saint Realm ang kaharian nitong lumalamon ng ginto na Devil Bug. Gayunpaman, pagdating sa pakikipaglaban sa kapangyarihan, hindi ito kasing husay ng 8 Stone Saints. O kahit na Dustin. Isa pa, sa nakalipas na 10 araw, walang tigil ang pakikipag-sparring ni Dustin kay Reese. Hindi siya natatakot sa mga cultivator sa paunang yugto ng Immortal Saint Realm. Gayunpaman, ang kabibi sa katawan ng surot na lumalamon ng ginto ay masyadong matigas. Kaya mahirap masaktan ang surot. Go! All of you! Patayin ang taong ito. Galit na sigaw ng surot na demonyong lumalamon ng ginto. Nag-init siya sa galit at kahihiyan. Na ang tao ay madaling nakarating ng suntok. Kanina pa niya sinisigawan si Dustin ng mayabang. Hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata ay matatindi na siya ng kamao ni Dustin. Buzz! Biglang, isang masa ng mga itim na diabolic na hayop ang nagbuka ng kanilang mga pakpak at sumugod sa Dustin. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng paglalakbay na ito sa Ancient Forbidden Land ay upang palakasin ang kanyang sarili. Hindi niya magagawa iyon kung kakaharapin lamang niya ang mahihinang mga kaaway. Ngayon, nasa harapan na niya ang pagkakataon. Kaya natutuwa siyang samantalahin ito. Bang! Mabilis na kumilos si Dustin patungo sa kaeg. Habang ang isang tiyak na kislap ay kumislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang kapangyarihan sa batas, pisikal na lakas, at iba't ibang mga lihim na kasanayan ay isa-isang ipinakita. At ang langit ay bumagsak habang siya ay gumagalaw. Bang! 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 Maraming surot ng demonyong lumalamon ng ginto ang napatay ni Dustin sa isang kisap mata. Sila ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, napakarami sa kanila, at magaling sila sa sama-samang labanan. Nag-coordinate sila ng maayos habang naglalaban sila. Tinamantala nila ang kanilang bilang. At lumaban sila bilang isang kaeg at hindi bilang isang individual. Ito ay naging mahirap para kay Dustin. Dustin, nandito kami para tulungan ka. Mga bastos kayo. Umalis na kayo sa pwesto namin. O papatayin namin kayong lahat. Nang makita ng 8 Stone Saints na nahihirapan si Dustin, nagmadali silang suportahan si Dustin.
Gusto kong isama sa amin itong human cultivator. Kung ibibigay mo siya sa amin, mawawala na ang awayan namin. Ano sa palagay mo? At saka, bibigyan ka namin ng maraming kayamanan bilang gantimpala. Ang pinuno ng mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto ay biglang nagmungkahi. Pakiramdam niya ay may kakaiba kay Dustin. At ito ay isang bagay na lubos na makikinabang sa kanila. Umaasa siyang naghihintay sa kanilang sagot. Tila desidido siyang isama si Dustin. Para mas mapag-aralan niya ito. Ano? Ang mga salita ng demonyong insekto ay natigilan kay Dustin. Maging ang 8 Stone Saints ay nagulat. Ha? Hoy! Nakakadiri kang nilalang. Bakit may sama ka ng loob kay Dustin? Ano na naman ba ang ginawa niya sa'yo? I don't think you two ever cross path. Bakit mo siya inatake? Nang makitang may problema si Dustin. Nagsalita si Reese para sa kaibigan. Gusto rin malaman ni Dustin ang sagot. Kapag kakaalala niya, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang insektong ito. Bakit siya hinanap ng huli ng walang dahilan? Bueno, mukhang sabik kang malaman. Kaya obligado ako. Naramdaman ko na ang taong ito ay nagdadala ng isang bagay na may malaking halaga sa kanya. Isang bagay na walang katulad na mahalaga sa ating lahi. Kailangan ko siyang ibalik sa akin at hanapin siya ng maigi. Huwag kang mag-alala. Hanggat pinahihintulutan mo akong tapusin ang aking gawain. Hindi namin siya sasaktan ng aking mga kaibigan. Sa katunayan, magagawa namin ang anumang pangako na gusto mong gawin namin. Diretso ang pagsasabi ng pinuno ng mga demonyong insekto. Malinaw na determinado siyang ilayo si Dustin. Isang tawa ang bumungad sa gilid ni Dustin matapos itong marinig. Kwento. Alam mo kung ano. Alam ko na ngayon kung bakit sabik na sabik ka. Mga jerks. May nakita kang isang bagay na mayroon si Dustin at ngayon ay gusto mong pagnakawan siya nito. Napakawalandiya mo. Kasuklam-suklam na mga surot. Sino ang nagmamalasakit kung gaano kahalaga ang bagay para sa iyo? Siya ang unang nakahanap nito. Patas at parisukat. At ngayon, gusto mong makuha ito sa pamamagitan ng pagnanakaw. Mga walang hiyang nilalang. At nagsasalita ka na parang ito ang pinakamakatuwirang bagay kailanman. Mangarap ka, Dumbo. As long as we are here, there's no way we're gonna let you have anything. Tigaw ni Asa sa pagitan ng pagtawa. Tama ka. Kinamumuhian ko ang mga magnanakaw at ang kanilang walang pakundangan na pag-uugali. Umalis ka rito. Nakakasukang mga surot. Umalis ka na dito ngayon din. Baka crush ka namin. Galit ding sigaw ni Reese sa taas ng boses. Hindi niya mapigilan ang galit na nasa loob niya ngayon. Nagtawanan at nanunuya ang iba pang espiritu ng banal na bato. Pagtingin sa tugon ng 8 Stone Saints. Naramdaman ni Dustin ang mainit na pakiramdam sa loob ng kanyang puso. Malinaw niyang nararamdaman na silang lahat ay mabubuti at matuwid na mga taong handang tumulong sa kanya nang hindi umaasa ng kapalit. So that's what you have decided. Very well. Mukhang hindi kayo gagawa ng ganitong pabor sa akin ng mga Stone Saints. Makinig kayo sa akin ng malinaw. Kung tatanggihan ninyo ang alok na ito, pagsisihan ninyo ito sa lalong madaling panahon. Ang nangungunang demonyong insekto ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin na may walang awa na tingin sa kanyang mga mata. And listen, you human boy, I'll give you one last chance. Come with me of your own will. Baka iligtas ko ang buhay mo kung masunurin ka. 1/4. Kung hindi, mamamatay ka ng malungkot. Tumingin ang demonyong insekto kay Dustin na may masamang tingin at masamang tingin. Baliw ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Bakit ako babalik sa'yo? Parang malamig na yelo ang sinabi ni Dustin. Medyo nagalit sa kanya ang tono ng demonyong insekto at ngayon. Wala na siyang balak na tretuhin pa sila ng maayos. How dare you? Sige, matigas ang ulo mong tao. Kung yan ang gusto mo, so be it. Maghintay at tingnan lamang. Pagsisisihan mo ang desisyon mo sa lalong madaling panahon. Ang nangungunang demonyong insekto ay tumingin kay Dustin. Tumalikod. At umalis. Ang iba pang mga demonyong insekto ay nagpakpak din ng kanilang mga pakpak at umatras sa likod ng kanilang pinuno. Ang kanilang napakaraming bilang ay pumuno sa kalangitan ng biglaan.
Na parang isang malaking pader na kakalabas lang at ngayon ay lumulutang sa hangin. Naghum sila at mabilis na nawala sa malayo. Bakit hindi natin silang lahat? Asa, nakakadiri ang mga insektong yan. We are strong enough to deal with every one of them. Bakit hindi ka nag-utos? Lumingon si Wesley sa pinuno nila at nagtanong. Hindi magiging mahirap para sa amin na harapin ang grupong iyon ng mga insekto. Tama ka. Gayunpaman, kung direkta namin silang inatake, kami ay nagtulak ng hindi na mapananawli na kulang sa pagitan namin at ng kanilang lahi. Ang mga bug na iyon ay isang malaking lahi. Hindi mabilang ang kanilang mga nilalang. Tsaka may supreme bug daw sa clan nila. Ang ancestor bug na ito ay nabubuhay sa pag-iisa sa buong taon. Walang nakakaalam kung gaano katagal siya nabubuhay. At ang kanyang lakas ay hindi maarak. Kaya naman, mas mabuting huwag tayong magkaroon ng puot mula sa kanila. Pahayag ni Asa sa isang sukat na tono. Magandang pag-iisip. Asa, ang iba pang mga espiritu ng banal na bato ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Isang bagay ang malinaw ngunit, Dustin, hindi ka na maaaring manatili sa Ancient Forbidden Land. Dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Masyadong marami ang mga insektong iyon na lumalamon ng ginto. At ang malaking bilang ng mga iyon ay napakalakas. At saka, nagkakaisa ang lahi ng demonyong insekto. Hindi ka magiging katapat nila. Ano itong lahi ng demonyong insekto? Curious na tanong ni Dustin. Ito ang pangalan na ibinigay sa nagkakaisang puwersa ng mga insekto at katulad ng mga nilalang. Ito ay isang sinaunang lupain. At ang lahi ng demonyong insekto ay sumasakop sa isang nangingibabaw na posisyon sa napakatagal na panahon ngayon. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Paliwanag ni Reese. Okay. Naunawaan ni Dustin kung bakit nag-aalala ang mga espiritu. Nabanggit ng pinuno ng demonyong insekto na may dala siya na napakahalaga sa kanilang lahi. Ano kaya yan? Natarante si Dustin. Pwede bang? Biglang umilo ang bumbilya. Ang banal na silkworm. Ang pinakamalamang na sagot ay ang kuko ng divine silkworm ay ang tanging bagay na dala niya na may anumang koneksyon sa mga insekto. Nakuha ito ni Dustin sa Fallen Immortal World. Simula noon, palagi na niyang itinago ito sa kanya. Minsan na niyang binalak na hatch ito. Gayunpaman, iba't ibang espesyal na likas na yaman at kayamanan ang kailangan para sa layuning iyon. Mataas sa bilang. At sa pambihira, ang mga likas na yaman at kayamanan na iyon ay mahirap makuha. Sa makatuwid, kahit na, dala-dala niya ito sa lahat ng oras. Hindi pa niya ito napipisa. Naalala rin ni Dustin ang isang alamat mula sa Immortal End World. Tinabi nito na ang banal na silkworm ay ang hari ng lahat ng mga insekto. At maaaring mag-utos sa bawat isang uri ng insekto sa universo. Kabilang dito ang lahi ng demonyong insekto. Ayan yon. Ganyan dapat. Tiyak na pinag-uusapan ng demonyong surot ang tungkol sa divine silkworm. Sigurado si Dustin ngayon. Tila, naramdaman ng lumalamon ng gintong surot ang aura ng kakon kay Dustin. Na nagtulak sa kanya na dalhin si Dustin sa kanilang lungga at tanungin siya. Sige, mga sir, kung iyon ang payo mo. Aalis muna ako sa Ancient Forbidden Land. Gayunpaman, masyadong agresibo at hindi makatwiran ang mga kulisap na iyon. Isinusumpa ko na sisipain ko ang kanilang mga asno at tuturuan ko sila ng leksyon balang araw. Deklare ni Dustin na may kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Haha, Dustin. Alam mong may pakiramdam ako na gagawin mo iyon balang araw. Napakabata mo pa. Ngunit nakahanap ka ng ganoong kalakas na lakas. Sa palagay ko ay mayroon kang magandang kinabukasan at magiging isang mahusay master someday. At kapag malakas ka na para labanan ang mga kasuklam-suklam na insektong iyon, kaming 8 ay tutulong sa iyo at lalaban sa iyong panig. Damn it, matagal ko na silang pinagtitiisan. Napabuga ng malakas na tawa si Reese. Mahigit 10 araw na siyang nakipag-away kay Dustin at ngayon ay nagkaroon na ng malalim na relasyon ang dalawa sa isa't isa. Close friends na sila ngayon. I don't deserve your compliments, sir, but I am grateful. I have to go now. Please do take care of yourselves.
Tumalikod na si Dustin at handa nang umalis. Alam niyang hindi siya papakawalan ng mga demonyong insekto ng ganoon kadali at muling pupunta rito para humanap ng paraan para labanan siya. Kung mananatili siya rito, magdadala lamang siya ng gulo para sa 8 Stone Saints. Kaya dapat siyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Dustin. Teka. Biglang tumawag si Asa. Oo. Natigilan si Dustin dito. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay. Isang purple na bag ang lumitaw sa ere at lumutang patungo kay Dustin. Ito ang banal na pollen ng lahi ng demonyong insekto. Ito ang pulbos na anyo ng kakanyahan ng daan-daang libong pambihirang mga bulaklak at halamang gamot mula sa mundong ito. Napakahalaga nito. Ito ang aming regalo para sa iyo. Sabi ni Asa sa kanya. Isang matapat na pagpapahayag. Napakahalaga nito. Ginoo. Mabilis itong tinalikuran ni Dustin. Nakakahiya na sana tanggapin. To tell you the truth. Bestow this holy powder from the sacred place of the gold devouring devil bug. Bulong ni Asa sa kanya sa mahinang boses. Sabay kindat kay Dustin with a knowing smile. Nakuha ko, na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. At bahagyang tumawa. Ang 8 Stone Saints ay talagang may ninakaw sa kanila. Dustin, kunin mo. Huwag mong tanggihan ang alok namin. Tinubukan din kumbansihin ni Reese si Dustin. Sige, kukunin ko. Si Dustin ay isang prangka na tao. Hindi na siya tumanggi. Hindi niya kaya. Wala ito sa kanyang kalikasan. Tasandaling hinawakan niya ang bag gamit ang kanyang kamay. Isang komportableng pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso. Ang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ay dumaloy sa kanyang katawan sa isang iglap. Ang banal na pollen ay talagang nakapagtataka. Tasandaling iyon, naramdaman ni Dustin ang mahinang paggalaw sa kanyang katawan. At sumunod pa ang ilan pang mga kaguluhan. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Dustin. Ito ay ang banal na silkworm na natutulog sa kanyang kokon sa lahat ng oras. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ito ay gumagalaw ngayon. Tila nagising ang banal na uod. Bahagyang gumalaw ang kokon. Ano ang nangyayari sa kokon? Bakit ba kakaiba ang ugali nito? Natukoy ba ng kokon ang enerhiya na kailangan nito para mapisa ito? Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa mga pangyayari. Matagumpay na napisa ni Dustin ang maliit na Infinity Beast noon. At mula sa karanasang iyon ay natutunan din niya kung paano ay interpret ang ilan sa mga pag-uugali ng kokon pati na rin ang aasahan kapag malapit na itong mapisa. Pagkatapos ay ipinadala niya ang silk kokon ng Divine Silkworm at ang purple cloth bag sa Slave Tower ng magkasama. Tasandaling matanggap ni Brady ang mensahe ni Dustin. Sabik niyang binuksan ang purple cloth bag. Ang makukulay na pollen ay lumipad mula sa bag. Na lumikha ng isang kawili-wiling visual effect. Ang silk kokon ay sumugod patungo sa nagsasayaw na pollen. Kaagad na sinisikap na sumipsip nito. Swoosh! Biglang gumalaw ang lahat ng pollen patungo sa kokon. Tumasayaw sa paligid nito na parang may magnetic field na hinihila ang lahat ng pollen patungo dito. Sa ilang segundo, nasipsip ng kokon ang lahat ng pollen sa paligid nito. Basag! Basag! Dalawang hindi napapansing bitek ang lumitaw sa silk kokon. Ang kokon ay nangangailangan ng banal na pollen. Kaya naman mabilis itong nilamon. Natutuwang naisip ni Dustin nang maramdaman ang nangyari sa kokon. Hindi kailanman nakilala ni Dustin ang anumang mahalagang likas na yaman na maaaring magpapahintulot sa mga kokon na mapisa. Laking gulat niya at hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabisa ang holy pollen. Ngayon alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa mas banal na pollen. Marahil, maaari kong mapisa ang banal na silkworm. Nasa sabik na naisip ni Dustin. Well, I have a favor to ask. Everyone, how much holy pollen did you take from the devil insect race? Posible bang ibahagi mo sa akin ang iyong nakolekta? Handa akong ipagpalit ang anumang mahalagang likas na yaman na iyong maaaring humingi bilang isang paraan ng kabayaran para dito. Sabi ni Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ang banal na pollen mula sa lahi ng demonyong insekto ay mahalaga at napakabihirang. Ayaw palampasin ni Dustin ang ganitong pagkakataon para mapisa ang Divine Silkworm.
Dustin, ano ang ibig mong sabihin? Tapaghingi sa amin ng aming holy pollen. Ang mga salita ni Dustin ay naging sorpresa sa Eight Stone Saints. Nagsagawa sila ng malaking panganib na makalusot sa banal na lugar ng mga surot na lumalamon ng ginto upang nakawin ang banal na pollen. Ngayon ay biglang hinihiling ni Dustin sa kanila na ibigay sa kanya ang lahat ng holy pollen na nakuha nila. Ang kahilingan ay hindi inaasahan. Ito ay dumating bilang isang malaking sorpresa sa kanila. Don't worry. If you do me the favor, I will give you a handsome reward in return. Maybe not today but one day. Ani Dustin. Dustin, bakit bigla kang humihingi ng holy pollen? Malaki ba ang ibig sabihin ng holy pollen sa'yo? Tanong ni Reese. Bueno, dahil nagtanong ka, pupunta ako ng malinis at sasabihin sa iyo ang totoo. Sagot ni Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ini-teleport niya ang kakon ng Divine Silkworm palabas ng Slave Tower. Ang kakon ay mukhang kahanga-hanga. Ito ay puti at may kintab. At ito ay may diameter na halos 1 metro. Nababalot ng mga makukulay na ilaw. Nagbuga ito ng makapal na espiritual na enerhiya na bumuo ng ambon at umakyat sa kalangitan na nagmumukhang napakahiwaga. Isang matamis na nakakalasing na amoy ang lumabas mula rito na naging kaakit-akit sa sinumang makasalubong nito. Ano ito? Mukhang napakaganda. At napakalakas ng aura nito. Ang Eight Stone Saints ay sabay-sabay na tumitig sa kokon. Hinahangaan ang lahat ng mga kagiliw-giliw na tampok nito. Bagaman pamilyar ito. Ito kaya ang iniisip ko. No way. This can't be possible. Is this the legendary Divine Silkworm? Bulalas ni Asa. Ano? Ang Divine Silkworm. Ibig mong sabihin nasa iyo ito. Ang 7 pang espiritu ng banal na bato ay nanginginig sa pagkamangha. Ang Eight Stone Saints ay maraming nalalaman tungkol sa lahi ng demonyong insekto. Kaya nalaman din nila ang tungkol sa halaga ng banal na silkworm. I see. Dustin. No wonder that evil bug said that you have something that means much to the devil insect race. Siguradong ang tinutukoy niya ay itong Divine Silkworm. Pag-aakala ni Asa habang hinahampas niya ang kanyang hita. Oo, gusto nilang maibalik ang Divine Silkworm. The holy pollen from the devil insect race is exactly what I need for this cocoon to hatch. Prangkang sabi ni Dustin. Ang Eight Stone Saints ay hindi tusong tao. Kaya hindi niya naramdaman na kailangan pang itago ang impormasyon tungkol sa Divine Silkworm mula sa sila. Tsaka so far naging mabuti sila sa kanya. Sige, kung ganoon nga, ibibigay namin sa iyo ang aming banal na pollen. Dustin. Nagkasundo ang Eight Stone Saints. Pagkatapos, masaya silang nag-abot ng 8 purple na bag kay Dustin. Maraming salamat sa tiwala mo. Hindi ko makukuha ang lahat ng ito kung wala ang tulong mo. Nakangiting sabi ni Dustin. Kumaway ang kanyang kamay. Ipinadala niya sa kokon ang lahat ng nakaimpake na lilang bag at maingat na binuksan ang mga ito. Maraming makukulay na pollen na tila isang splash ng bahaghari. Ang lumutang sa labas ng mga bag at agad na sinipsip ng silk cocoon. Basag. Basag. Ang tunog mula sa cocoon ay umalangaw-ngaw sa lugar. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw at tinakpan ang buong cocoon. Ang silkworm ay napisa mula sa cocoon. Si Dustin at Eight Stone Saints ay labis na natuwa sa bagong pag-unlad. Parami ng parami ang mga bitek na lumitaw sa silk cocoon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, wala ng mga bitek pagkatapos masipsip ng cocoon ang lahat ng banal na pollen. Ano? Ngayon natahimik na. Mukhang kailangan pa ng holy pollen. Si Dustin at ang Eight Stone Saints ay bahagyang nadismaya sa hindi magandang performance ng holy pollen. Inaasahan nilang sapat na ang banal na pollen. Gayunpaman, naghintay sila ng ilang sandali. Ngunit walang nangyari. Kinailangan ni Dustin na ipadala ang cocoon sa Slave Tower pagkatapos maghintay ng ilang sandali. May tanong ako sa iyo. May ganoong kabanal na pollen ba ang bawat species ng devil insect race? Biglang tanong ni Dustin. Well, ang devil insect race ay maaaring maklasify sa maraming iba't ibang species. Sa pangkalahatan, ang bawat isa sa kanila ay may maraming banal na pollen.
Ang banal na pollen ay mahalaga at napakakapaki-pakinabang para sa paglilinang ng devil insect race. Sagot ni Asa. Well, I see. Sabi ni Dustin sabay tango. Then that means I have to get going now. Please take good care of yourselves and thank you for your hospitality. Umalis si Dustin pagkatapos magpaalam sa Eight Stone Saints. Sa isang kisap mata, siya ay nawala sa manipis na hangin. Guys, do you think aalis talaga si Dustin sa Ancient Forbidden Land? Nagtatakang tanong ni Asa habang nakatingin sa direksyon na pinuntahan ni Dustin. Malakas ang kalooban ng binatang ito. Marami siyang bola at hindi ko akalain na ganoon kadaling sumuko. I'm afraid that he'll take the risk and try to acquire more holy pollen. Ani Riz na mukhang nag-aalala. Isang dosenang araw na niyang inaway si Dustin. Kaya pamilyar na pamilyar siya sa kapangyarihan. Pagpupersage at init ng ulo ni Dustin. Mula ngayon, utos ko na, dapat bantayan ng lahat ang lahi ng mga insekto ng demonyo at si Dustin. Sabi ni Asa pagkatapos mag-isip sandali. Marami pala ang mga espiritu ng banal na bato bukod sa Eight Stone Saints sa Ancient Forbidden Land. Bagamat ang dami ng ang mga espiritu ng banal na bato ay mas mababa pa kaysa sa mga miyembro ng lahi ng demonyong insekto. Nakabuo pa sila ng isang lahi, ang Eight Stone Saints ang pinakamalakas. Kaya sila ang namamahala sa espiritu ng lahi ng banal na bato. Sa sandaling iyon, milyon-milyong milya na ang layo ni Dustin. Inilabas niya ang barkong pandigma at minanipyela ito para gumalaw sa nakakatakot na bilis. Kung makakakuha ako ng mas maraming banal na pollen, maaari kong gawin ang banal na silkworm na hatch. Bagamat maaaring nasa panganib ako, hindi ako susuko. Kailangan kong subukan ito. Ang lahi ng demonyong insekto ay isang terminong ginamit upang tumukoy sa lahat ng uri ng mga bug. Itatago ko at aalamin ang partikular na uri ng lahi ng insekto. Then I will target the weakest race and get their holy pollen. Plano ni Dustin sa isip. Sa pag-iisip na ang banal na pollen ay maaaring makatulong sa cocoon hatch. Hindi siya umalis sa sinaunang Forbidden Land. Sa halip, nagpasya siyang gumawa ng isang diskarte kung paano pinakamahusay na nakawin ang banal na pollen. Bukod dito, ang kanyang layunin para sa paggalugad sa sinaunang Forbidden Land ay nagpatibay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya ang pagharap sa lahi ng demonyong insekto ay isang uri ng pagsubok para sa kanya. Maaari siyang matuto ng higit pang mga kasanayan sa pakikipaglaban at pagbutihin ang kanyang vital energy pagkatapos makaranas ng mga uri ng buhay at kamatayan ng mga pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Kaya naman, ang pag-iisip ng panganib ay hindi natakot kay Dustin. Kaya, sa mga sumunod na araw, lihim na naglakbay si Dustin sa Ancient Forbidden Land gamit ang aura disguising skill. Sa bawat oras na makatagpo niya ang mga insekto, tinundan niya ang mga ito o nahuli lamang ang ilan sa kanila upang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa lahi ng demonyong insekto. Samantala, sa ibang lokasyon ng Ancient Forbidden Land, mayroong limestone cave sa ground part ng Ancient Forbidden Land. Ang mga landas na ito sa kuweba ay napakagulo na tila isang maze. Napuno ito ng mga lihim na lagusan. Hindi mabilang na mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto ang nanirahan sa kuwebang ito. Mayroong isang malaking bulwagan na may maliwanag na ilaw sa kailaliman ng kuweba. Sir, sa palagay ko ang taong brat ay may aura ng divine silkworm. Sabi ng isang surot na lumalamon ng ginto. Sa loob ng bulwagan, gumagapang sa isang makintab na kristal ang isang higanting surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Nagmukha itong higanti dahil ang katawan nito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa iba pang mga surot na lumalamon ng ginto. Naglabas din ito ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa tingin mo ay nasa kanya ang divine silkworm. Haha, well, kung talagang mayroon siyang divine silkworm, utos ko sa iyo na ilayo ito sa kanya. Sa sandaling kainin ko ito, magagawa kong mag-evolve at makakuha ng mas malaking kapangyarihan at lakas. Marahil ay magkakaroon pa ako ng kakayahang mag-utos ng lahat ng uri ng mga surot sa mundo tulad ng banal na uod na silkworm. Sa oras na iyon, maaari na nating pamunuan ang iba pang mga uri ng lahi ng demonyong insekto.
Ang higanting masamang bug ay nagpakawala ng matinis na tawa habang tuwang-tuwa nitong iniisip ang lahat ng magagawa nito sa banal na silkworm. Magpadala ka agad ng hukbo, at hulihin ang taong iyon. At kung tangkaing pigilan tayo ng 8 Stone Saints, patayin din silang lahat. Huwag kang maawa. Ang malaking devil bug, technically ang ninuno ng lahi, ay nag-utos sa isang determinadong tono. Opo, Ginoo. Tagot ng surot na demonyong lumalamon ng ginto. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang hukbo ng mga surot na lumalamon ng ginto sa teritoryo ng 8 Stone Saints. Sa lalong madaling panahon, tila ay nagtipon sa isang malaking bilang. At mga 12 oras mamaya, isang matinding labanan ang nagsimula. Ang mga espiritu ng banal na bato ay nasa isang tabi. At ang mga surot ng diablo na lumalamon ng ginto sa kabilang panig. Napakalaki ng bilang ng mga devil bug na lumalamon ng ginto at mayroon silang natural na ibinibigay na defensive skill. Higit pa rito, ang kanilang mga ngipin ay napakatalam na kaya nilang kumagat sa halos lahat. Kung magkakaroon sila ng pagkakataong kagatin ang kanilang mga kaaway. Sa kabilang panig, bagamat limitado ang bilang ng mga espiritu ng banal na bato, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng kahit isa sa kanila ay higit na mas malakas kaysa sa isang surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Lumipas ang isang buong araw at wala ni isa sa mga hukbo ang nakamit ang tagumpay. Nang makita ang pagkapatas na ito, inimbitahan ng mga surot na lumalamon ng ginto ang iba pang mala-insektong nilalang na lumaban din. Sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming mga kaaway ng sabay-sabay, ang mga espiritu ng banal na bato ay napilitang tumakas nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Matapos tumakas ang kanilang mga kalaban, ang lahi ng demonyong insekto ay naglunsad ng malaking paghahanap kay Dustin. Kasama ang isang maliit na hukbo na nagbabantay din para sa espiritu ng banal na bato. Gayunpaman, ang Ancient Forbidden Land ay masyadong malawak para madali nilang masakop. Higit pa rito, maraming lihim na pugad at mapanganib na mga lugar sa buong lugar. Maging ang lahi ng mga insektong demonyo, na matagal nang umiiral sa lugar na ito, ay alam lamang ang tungkol sa kanilang sariling teritoryo. Sa makatuwid, ang paghahanap kay Dustin ay isang mabagal na gawain. Kung hindi isang imposible, lumipas ang 2 araw, sa loob ng isang lambak sa Ancient Forbidden Land. Isang malaking bilang ng mga kakaibang bulaklak at pambihirang mga halamang gamot ang inilatag. Ang bango ng mga bulaklak ay napakalakas na kumalat ito sa laksolaks ang milya. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang maraming kakaibang hitsura ng mga gamo-gamo ay makikita na lumilipad sa paligid ng lambak. Ang bawat isa sa mga devil moth na ito ay madaling kasing laki ng lobo. At kahit na ang pinakamaliit ay kasing laki ng aso. At ang malademonyong bagay ay mayroon silang malademonyong aura sa paligid nila. Ngunit mukha ng isang tao. Ang mga nilalang na ito ay kabilang sa lahi ng Diablo moth ng lahi ng demonyong insekto. Sa katunayan, ang lambak na ito ay kung saan sila nagmula noong una. Gayun din, 12 milya ang layo mula sa lambak, ay isang malaking bundok. Sa partikular na sandaling ito, isang figure ang nakatayo sa pagitan ng mga bato sa kailaliman ng bundok. Ang lalaking ito ay si Dustin. Mukhang ang kakayahan sa pakikipaglaban ng Diablo na moth ay partikular na mahina kumpara sa iba pang mga nilalang mula sa lahi ng demonyong insekto. Let me start with them. Nakangiting sambit ni Dustin habang pinagmamasdan ang lambak gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ginugol niya ang huling 2 araw na panoorin ang mga demonyong moth na ito ng palihim. At sa wakas ay pinili niyang magsimula sa kanila. Nang hindi hinahayaan ang kanyang sarili na makita. Nakuha niya ang ilang mga moth ng demonyo at gumawa ng isang detalyadong pananaliksik. Ang lahi ng Diablo moth ay hindi masyadong malakas. Bukod dito, ang partikular na grupong ito ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga demonyong gamo-gamo upang sumali sa paghahanap kay Dustin at mga espiritu ng banal na bato. Nangangahulugan ito na ang kanilang sariling likod bahay ay mahina na ngayon. At kahit anong maliit na bilang ang natitira, ay napakahina. Ang pinakamahusay na paraan ay pumunta sa ilalim ng lupa. Alamin kung saan nakaimbak ang banal na pollen. Agawin ito. At pagkatapos ay tumakas.
Kasamaang palad. Ang Ancient Forbidden Land ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan ng batas. Na nangangahulugang maaari lamang akong pumunta ng napakalalim at hindi maaaring maglakbay ng mabilis habang nasa ilalim ng lupa. Pagmumuni-muni ni Dustin. Pinaghigpitin ng Ancient Forbidden Land ang paglipad at paglalakbay sa ilalim ng lupa. At para ipatupad ang panuntunang iyon, inilagay ang iba't ibang mahiwagang kapangyarihan ng batas. Kabutihang palad. Si Dustin ay may kaunting pangunawa sa kapangyarihan ng batas. Higit pa rito, ang Earth Formula at ang Inheritance Skill ng Red Demonic Mouse ay napakalakas na martial arts para sa paglalakbay sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng 2 araw na tahimik na pagmamasid at eksperimento, handa na si Dustin na pumunta sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang lalim na maaari niyang maabot, at ang bilis na maaari niyang maabot ay malayo sa kung ano ang maaari niyang maabot ng normal. Tige na nga, let's give it a whirl. Nagpa siya si Dustin. Pagkatapos ay tumalon siya pababa mula sa lupa at tinungo ang lambak na nasa harapan niya. Sa lambak, maraming dyablo na gamo-gamo ang lumilipad sa paligid. Ang ilan sa kanila ay nagbabadya sa araw. Ang iba ay umiinom ng pollen. At ang iba ay nag-enjoy lang sa mapayapang kapaligiran sa lambak. Tila ay tila ganap na kalmado. Ito ang kanilang base camp. Bagaman, ang partikular na grupong ito ay hindi masyadong malakas. Marami pa rin sila sa bilang. Bukod dito, ang lahi ng Diablo Moth ay isa sa mga miyembro ng lahi ng demonyong insekto. Ang mga miyembro ng huli ay palaging nagkakaisa. Sa maraming pagkakataon, kapag kinailangan nilang lumaban, tila ay magsanib puwersa at madaig ang kanilang mga kaaway sa napakaraming bilang. Kaya naman walang nang ahas na akitin sila ng madali. Sa makatuwid, ang mga dyablo na gamo-gamo sa lambak ay hindi kailanman pinangarap ng isang araw na may isang taong pumuslit sa kanilang lambak mula sa ilalim ng lupa. Ngunit iyon mismo ang nangyari. May bangin sa lambak na hindi makikita mula sa ibaba. Sa bangin nakasabit ang maraming malalaking palasyong gawa sa putik. Nakita ni Dustin na pinakanak ang naglalabas-masok ang mga demonyong gamo-gamo sa mga palasyong ito. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang mga palasyong ito at suriin ang bawat isa. Nais niyang mahanap ang pinakamahusay na oras ng pag-atake. Makalipas ang kalahating araw, pumili siya ng isa sa malalaking palasyo. Ang isang ito ay medyo kapansin-pansin at napakalaki. Ito ay inukitan ng iba't ibang misteryoso at sinaunang mga simbolo at isang malademonyong liwanag ang sumisikat sa kalangitan mula sa palasyong ito. Sa ibang mga palasyo, paminsan-minsan ay maraming mga demonyong gamo-gamo ang pumapasok at lumalabas. Gayunpaman, ang isang ito ay mukhang napaka-espesyal dahil walang demonyong gamo-gamo ang nang-ahas na lumapit dito. Makalipas ang isa pang 12 oras. Ngayon na ang oras. Napaisip si Dustin sa sarili. Nararamdaman niya na walang galaw ng demonyong gamo-gamo sa paligid ng bangin. Tahimik siyang lumabas. Parehong ginagamit niya ang Aura Disguising Skill at ang Bodily Movement Skill mula sa Infernal Scripture ng sabay-sabay at sa makatuwid. Palihim siyang naglakad patungo sa bangin na parang isang hindi nakikitang multo. Pagkatapos niyang marating ang Immortal King Realm, ang kapangyarihan ng Aura Disguising Skill at ang Bodily Movement Skill mula sa Infernal Scripture na ipinakita niya ay naging napakalakas at kakaunti lang ang makakapantay nito. Nagawa niyang marating ang palasyo sa isang iglap ng walang nakakapansin. Bush! Mabilis na pumasok si Dustin sa palasyo. Hindi mapapantayan ang kanyang lubos na kaligayahan matapos niyang makita ang nasa loob. Mukhang ang palasyong ito ang pinaglagyan ng mga kayamanan ng lahi ng Diablo Moth. What the? How dare you break into the Holy Palace? Dalawang malakas na iyak ang biglang umabot sa tenga niya. Gulat na nakatingin sa kanya ang dalawang Devil Moth. Ito ay isang tao. Medyo natakot sila nang makitang tao iyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila ang base ng paglilinang ng Dustin. Ha! Tao ka lang sa preliminary stage ng Immortal King Realm. How dare you enter our Holy Palace? You're courting death. Ang isa sa kanila ay biglang nagpakpak ng pakpak at sumugod na parang kidlat patungo kay Dustin.
Pareho sa mga nilalang na ito ay katumbas ng isang cultivator sa premium stage ng Immortal King Realm. Sa makatuwid, hindi sila nag-aalala tungkol kay Dustin. Nandito ako para pagnakawan ka. Kalmadong sabi ni Dustin sa kanila habang iniswing ang kamao sa paparating na gamo-gamo. Ang kanyang kamay ay damaloy na parang agos. Bang! Ang demonyong gamo-gamo ay itinapon sa likuran. Nontog sa dingding. At agad na nahimatay. Ikaw. Nanlamig ang isa matapos mapanood ang eksenang ito. Tumalikod siya at sinubukang tumakas nang makita niyang ang kanyang kalaban, na isang tao lamang sa paunang yugto ng Immortal King Realm, ay napakalakas sa pakikipaglaban. Bang! Mas mabilis kumilos si Dustin kaysa multo. Pinato niya ng panibagong suntok ang tumatakas na gamo-gamo nang humarap ito sa kabilang gamo-gamo at napatumba rin siya. Gayunpaman, hindi niya sila pinatay. Kung tutuusin, pumunta siya rito para sa kayamanan. Medyo masyado nang kitilin ang kanilang buhay. Kaya naman, hindi niya sila pinatay dahil sa awa. Noon lang, sa loob ng isang kakaibang damo sa lambak, biglang nagmulat ng kanyang mga mata ang isang diablo na gamo-gamo, na matagal nang gumagapang sa paligid at ngayon ay ganap na natatakpan ng alikabok. Manghihimasok sa banal na palasyo. Ang kanyang mukha ay naging pangit, at isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanya. Bang! Isang nagninangas na dilaw na liwanag ng demonyo ang bumangon mula sa kanyang katawan. Nayumanig sa buong lambak. Ang bawat isang diablo na gamo-gamo sa lambak ay nagulat. Sabay-sabay silang napatingin sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Natuklasan si Dustin. Oo, ito ang Supreme Grandmaster. Diyos ko, ilang taon na siyang nawala. At wala kaming ideya kung nasaan siya. Hindi ko inaasahan na lilito siya ngayon. Sa lambak, maraming gamo-gamo ang nakanganga sa pagkagulat. Namangha sila sa presensya ng kanilang Grandmaster. May pumasok sa sagradong lugar. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Isang matinis na dagandong ang pinakawalan ng Supreme Grandmaster ng Devil Moth Race. Ang bawat sundalo ay napalingon sa kanyang mga utos. Ano? Oo, sir. Noong una ay hindi makapaniwala ang mga demonyong gamo-gamo sa katapangan. May pumasok sa sagradong lugar. Nang pumasok sa kanilang isipan ang utos, nagalit sila sa kawalang galang ng nanghihimasok. Patayin siya. Ang kanilang mga pakpak ay galit na pumapapak, habang ang isang ulap ng makapal na usok ay gamulong sa kanilang paligid. Tila may bagyong dumaan sa lambak. Damn it, nahanap na nila tayo. Naalarma na bulalas ni Dustin. Sa sandaling ito, si Dustin, Brady, ang God-killing puppet, at ang demonyong avatar ay nangongolekta ng mga kayamanan sa palasyo. Gumalaw sila ng mabilis hanggat maaari. Mulat sa panganib. Sa palasyo, maraming napakahalagang kayamanan ang iniingatan sa loob ng napakatalino at sopistikadong hanay. Kakailanganin nilang sirain ang hanay bago sila makarating sa mga kayamanan. Napatingin sa kanila si Dustin na puno ng pananabik. Gayunpaman, napagtanto niya na wala siyang sapat na oras upang sirain ang array. Maaaring dumating ang mga sundalong demonyo anumang oras. Sa kabutihang palad, ang banal na pollen ng lahi ng demonyong insekto ay madaling ma-access. Hindi katulad ng iba pang mga kayamanan. Ito ay inilagay sa isang stone table. Nang walang proteksyon ng array, madali itong inabot ni Dustin. Akin na ang holy pollen. Umalis na tayo dito. Tinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin sa kanyang pagpupumiglas. Ini-teleport niya si Brady, ang God-killing puppet, at ang demonyong avatar sa slave tower. Nang matapos siya, mabilis siyang lumabas ng palasyo. Patayin siya. Paglabas niya ng palasyo, napakaraming mga sundalo ng demonyong moth ang sumalubong sa kanya. Sila ay umaaligid sa lupa at sa himpapawid. Nang makita nila siya, galit na galit silang nagpakpak ng kanilang mga pakpak at sumugod sa kanya. Ang kanilang malademonyong aura ay tumaas sa langit at naging isang demonyong dragon. Iniwagayway nito ang ngipin at mga kuko. Kasabay nito, ang mga pakpak ng mga gamo-gamo ng demonyo ay naging hindi mabilang na matutulis na kutsilyo. Lumipad sila papunta sa direksyon ni Dustin. Parang ulan na malakas.
Sa isang iglap, umulan ng matutulis na pakpak. Sa mismong kinatatayuan ni Dustin. Naputol ang buong paligid niya. Gayunpaman, hindi nasaktan si Dustin. Isinuot na niya ang baluti. At ang Pot of Chaos ay nakasabit sa kanyang ulo. Pinoprotektahan siya ng makapangyarihang gas. Tulad ng isang malaking payong. Mula sa mga gamo-gamo. Umalis ka. Sa isang sigaw. Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang pisikal na lakas upang maging isang malaking gintong higanti. Siya ay matayog sa halos 100 talampakan ang taas. Madali niyang dinurog ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga kamay na parang maliliit na langgam. Maraming devil moth ang tinamaan. Dinurog at dinurog ang mga ito hanggang sa mga patak na lang ng dugo ang natitira. Iginuhit ni Dustin ang Divine Ruling Chains na nakalawit mula sa kawalan. Inihagis niya ito sa mga gamo-gamo. Nanaduraj sa alabok. Pinakawalan niya ang kanyang dakilang kapangyarihan sa isang kislap ng liwanag. Na nagpamukha sa kanya na isang gintong Diyos ng digmaan. Mabilis siyang gumawa ng madugong landas at kumawala sa paligid. Maya-maya pa, isang nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Napakatapang mo, tao. Nakapasok ka sa aking sagradong lugar ng walang pahintulot. At ninakaw mo ang isang mahalagang kayamanan ng ating lahi. Mamamatay ka ngayon. Isang matinis na alulong ang tumunog. At ang mga sound wave ay nagsasapawan. Ito ay sumugod patungo sa Dustin na parang kumukulog na tsunami. Nagpumiglas siya sa lakas at halos mawalan ng balanse. Di ko akalain na may ganito kalakas na Devil Moth dito. Siguradong ito ang Supreme Grandmaster ng Devil Moth na ito. Naalarma na naisip ni Dustin. Nagulat siya sa kapangyarihan ng halimaw. Dahil natalo nito ang karamihan sa mga Diablo na gamo-gamo na nakalaban niya kanina. Alam ni Dustin na hindi siya katugma sa Supreme Grandmaster na ito. Batay sa lakas ng sound wave at sa kapangyarihan na ipinakita ng gamo-gamo. Bumagsak si Dustin sa lupa nang hindi makatayo ang mga paa. Mabilis siyang gamulong palayo at tumakbo palabas ng lambak. Isang malaking devil moth ang biglang nag-vibrate sa mga pakpak nito. Na naging dalawang malalaking pink na kutsilyo. Bumagsak sila mula sa langit at pinutol ang lupa ng lambak. Habang tumatakbo si Dustin sa ilalim ng lupa. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang sumiklab sa lupa. At ang lupa ay gumuho ng malakas. Kumapang sa buong lambak ang mga bitek na may lapad na mahigit 1,000 metro. Tumambad ang anino ni Dustin. Habang tumatakbo sa ilalim ng basag na lupa. Bush! Isang malaking pink na tinak ang bumaril mula sa ulo ng higanteng Diablo. Pumatok ito patungo kay Dustin. Na nagtatago sa ilalim ng mga bitek sa lupa. Ang pink na tinak na ito ay hindi lamang naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Ngunit naglalabas din ito ng kakaibang berdeng ilaw. Isang malinaw na indikasyon na ang tinak ay lubhang nakakalason. Bang! Tinamaan nito ng husto ang Pot of Chaos. Bang! Napabuga ng malakas si Dustin na parang tinamaan ng kidlat. Kakabutihang palad. Ang Pot of Chaos at ang Omnipotent Gas ay napakakapal. Hindi sila madaling nasira. Tinansela din ng Dark Armor ang karamihan sa kapangyarihan ng pag-atake. Bush! Parang kidlat ang katawan ni Dustin. Muli siyang nagtago sa ilalim ng lupa at tumakas sa malayo. 2 quarters. Chase! Hindi natin hahayaang makatakas ang taong ito. Dapat siyang kunin sa lahat ng paraan. Ang Supreme Grandmaster ng Devil Moth Race ay umungal ng marahas. Inilabas nilang lahat ang kanilang espiritual na pakiramdam. Habang hinahanap nila si Dustin sa ilalim ng lupa. Nagkalat sila kung saan-saan at hindi nagbigay ng pagkakataon para makatakas si Dustin. Ang kataas-taasang Grandmaster ay may pinakamakapangyarihang espiritual na kahulugan. Ginamit niya ito upang mahigpit na mag-lock sa kinaroroonan ni Dustin sa ilalim ng lupa. At sinundan niya ito hanggang saan. Ang kanyang mga pakpak ay marahas na pumutok. Habang siya ay tumama patungo kay Dustin mula sa langit. Bang! 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 Hinabol ng malalaking pagsabog si Dustin. Nang dumaan siya, nabumuo ng malalawak na bitek. Kakabutihang palad. May mga mahiwagang batas sa sinaunang lupaing ito. Ang Divine Ruling Chains ay nagpatuloy sa paglusaw sa karamihan ng mga pag-atake mula sa Supreme Grandmaster.
Ginugol ni Dustin ang kalahating araw sa pagtakbo para sa kanyang buhay. Halos lumubog na ang araw nang tuluyan na siyang makatakas. Sa loob ng Slave Tower, winisika ni Dustin ang lahat ng banal na pollen na inagaw niya mula sa lahi ng demonyong gamo-gamo sa ibabaw ng silkworm cocoon. Nang masipsip ng silkworm cocoon ang banal na pollen, mas maraming bitik ang lumitaw. Ngunit hindi ito napisa. Mukhang kailangan ko pa ng holy pollen. Isip ni Dustin. Baka sa mukha niya ang pagkabigo. Napakunot-nuo siya sa pagkataranta. Habang iniisip kung saan pa niya makukuha ang holy pollen. Makalipas ang isang araw, itinakda ni Dustin ang kanyang bagong target. Magnanakaw siya ng banal na pollen mula sa lahi ng demonyong langgam. Ang sagradong lugar ng lahi ng demonyong langgam ay matatagpuan sa ilalim ng lupa. Paikot-ikot ang daan patungo sa sagradong lugar. Parang naglalakbay sa isang kalituhan. Bukod dito, ang bawat daan ng langgam ay binabantayang mabuti ng mga karampatang tagapag-alaga ng lahi ng Diablo na langgam. Kaya naman mahirap para sa mga nilalang mula sa ibang lahi na makapasok sa sagradong lugar. Ang lahat ay nakasalalay sa lakas ng nanghihimasok. Siyempre, kung ang nanghihimasok ay napakalakas, madali niyang mapasok ang kanilang mga depensa. Sa kabilang banda, ang mga mahihinang nilalang ay walang pagkakataon na makapasok sa sagradong lugar. Gayunpaman, iba si Dustin. Ang kanyang underground traveling technique ay napakatalino. Kahit dito, sa Ancient Forbidden Land, nakakagulat pa rin ang talento ni Dustin. Matapos ang isang araw na paghahanda at pagmamasid, sa wakas ay lumipat si Dustin. Naglakbay siya sa ilalim ng lupa ng palihim sa lahat ng paraan. Bago ito alam ng sino man, nakapasok na siya sa sagradong lugar ng lahi ng demonyong langgam. Sa isang iglap, naaga niya ang banal na pollen at ilang iba pang mga kayamanan sa loob. Mabilis siyang tumakbo palayo nang matapos niya ang kanyang gawain. Nang mapagtanto nila ang nangyari, pinangunahan ng isang Supreme Grandmaster ng Devil Ant Race ang isang malakas na hukbo ng mga demonyong langgam at walang humpay na hinabol si Dustin. Matapos ang isang buong araw, sa wakas ay nakatakas siya. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan, at kalahati ng kanyang katawan ay nakagat ng masama ng Supreme Grandmaster. Mabuti na lang at napakalakas ng physical recovery ability ni Dustin. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, tuluyan na siyang gumaling. Sa loob ng Slave Tower, napabuntong hininga si Dustin sa dismaya. Mukhang hindi pa rin sapat. Muling bulalas ni Dustin. Nadismaya siya na hindi na ito umubra. Kahit na nasipsip na ng silkworm cocoon ang lahat ng holy pollen na inagaw ni Dustin mula sa Devil Ant Race. Hindi pa rin ito napipisa. Makalipas ang isang araw, nakahanap si Dustin ng isa pang target. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang nakawin ang holy pollen mula sa lahi ng lamok ng demonyo. Sa kasamaang palad, nahaharap siya sa mas malalaking problema. Naisip ni Dustin na mahina ang lahi ng lamok ng demonyo. Gayunpaman, mayroon silang tatlong pinakamataas na Grandmaster na nagpoprotekta sa sagradong lugar. Ang bawat isa sa tatlong kataas-taasang Grandmaster ay napakalakas. 3 araw at 3 gabi siyang hinabol. Halos hindi na siya nakatakas sa kanyang buhay ng maraming beses. Sa wakas, nagtagumpay si Dustin na makatakas. Sa mga sumunod na araw, matagumpay niyang ninakawan ang lahi ng Devil Cicada at lahi ng Devil Bee ng kanilang banal na pollen. Sa kabuuan, nagnakaw si Dustin mula sa 9 na lahi ng demonyo. Hindi lamang niya kinuha ang kanilang banal na pollen, ngunit kinuha din niya ang hindi mabilang na mahahalagang kayamanan mula sa kanila. Dahil maraming lahi ang naapektuhan, mabilis na kumalat ang balita. Nagkagulo ang lahat ng nilalang ng lahi ng demonyong insekto na naninirahan sa Ancient Forbidden Land. Hanapin at hanapin ang bastard na ito. Ipunan ang lahat ng ating mga tao upang mahanap ang mapangahas na batang lalaki na ito. Dapat kong punitin ang taong ito. Ang lahat ng mga nangungunang pinuno ng lahi ng demonyong insekto ay nagalit. Nawalan sila ng mahahalagang kayamanan at naduraj ang kanilang pagmamataas. Lubos na pinahiya ni Dustin ang lahi ng demonyong insekto. Ang mga insektong iyon ay galit na galit. At ang kanilang mga isipan ay hindi mapakali sa pag-iisip ng parusa at paghihiganti.
Samantala, sa loob ng Ancient Forbidden Land, ilang figure ang nakatayo sa gitna ng isang nakatagong kuweba. Nagdulot talaga ng kaguluhan si Dustin. Oo, nagngangalit ang lahi ng demonyong insekto. Ngayon, naghuhukay sila ng lupa para hanapin si Dustin. Ang 8 Stone Saints ay nasa kuweba. Halatang nag-aalala sila para kay Dustin. Nakakunot ang kanilang mga kilay at matinding nakaukit sa kanilang mga mukha ang pagkunot ng noo. Sa loob ng Slave Tower, ang mga mata ni Dustin ay sinanay sa kukon na hindi kumikislap na parang siya ay na-transfix. Sa wakas ay nagsimula na itong mapisa. Bulalas niya sa tuwa. Ang ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Parang nanalo siya ng $1,000,000. Basag. Basag. Parami ng parami ang mga bitek sa kukon. Na isang siguradong senyales na malapit na itong mapisa. Ang kukon ay nagbigay ng gininto ang liwanag. At naglabas ng banal na aura na kahit ang hangin ay humina na parang ayaw umihip ng walang pahintulot nito. Habang pinagmamasdan ito ng malapitan ni Dustin, nakita niya ang isang nilalang na naka-fetal position na parang pinoprotektahan ang sarili mula sa mundo. Pagkatapos ay tumigil ang kukon sa pagsipsip ng banal na pollen. Tila, nakakuha ito ng sapat na enerhiya. Pinantayan ni Dustin ang kukon na parang lawin sa mahabang panahon na naghihintay lang. Mukhang tatagal pa bago mapisa ang Divine Silkworm. Ang proseso ay hindi kasing bilis ng inaakala ko. Sa pag-iisip nito, inilagay ni Dustin ang kukon sa ika-8 palapag ng Slave Tower at hiniling kay Brady na bigyang pansin ito at kung sakaling magkaroon ng anumang mga pag-unlad. Dapat niyang ipaalam sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta si Dustin sa secret room sa ika-9 na palapag ng Slave Tower. Hindi nagtagal. Na-absorb ng Diabolic Killing Needle ang enerhiya ng mga avatar ng 5 Grand Leaders sa Ancient Celestial World. Simula noon, ang demonyong avatar at ang masamang karayom ay hindi na aktibo at tila sila ay nahulog sa malalim na pagkakatulog. Napakapayapa nilang tingnan habang natutulog na mahirap paniwalaan na sila ang may ganoong kalakas na kapangyarihan ng demonyo. Sa wakas nagising na ang avatar. Tanging ang masamang karayom lamang ang nanatiling hindi gumagalaw. Nakabitin sa hangin at lumulutang sa lihim na silid na parang walang timbang na piraso ng tela. Kumbaga, nasa transformation pa rin. Pagkatapos ay kinuha ni Dustin ang kanyang oras upang pag-aralan ang lakas ng kanyang demonyong avatar. Wow! It has grown very powerful. Medyo nagulat si Dustin sa resulta at malalaking improvements na ginawa nito. Sa pagbabagong ito, ang kapangyarihan ng demonyong avatar ay kakilakilabot. Pagkatapos ng lahat, na-absorb nito ang enerhiya ng mga avatar ng 5 Grand Leaders at sa makatuwid ay naglalabas ng hangin ng kapangyarihan at lakas. Inakala ni Dustin na ang demonyong avatar ay maaaring mangibabaw sa karamihan ng mga master sa Immortal King Realm. Bagamat malakas ang demonyong avatar, medyo mahina pa rin ito kaysa sa mga cultivator na nasa paunang yugto ng Immortal Saint Realm. Panahon na para hayaan itong magpatuloy sa pagsasanay ng World Silang Tabud Magic. Naisip ni Dustin sa sarili. Sa sumunod na segundo, naglakad ang malademonyong avatar sa isang sulok ng sikretong silid. Naka-cross-legged ito, at nagsimulang linangin ang World Silang Tabud Magic. Nauna nang natagpuan ni Dustin ang kasanayang ito sa loob ng Diabolic Killing Needle. Nang masigurado niyang okay na ang demonyong avatar, nag-teleport siya palabas ng Slave Tower. Mukhang pinamumugaran ng Devil Insect Race ang lugar na ito. Plano sana ni Dustin na ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa Ancient Forbidden Land. Ngunit napakaraming miyembro ng Devil Insect Race ang nabangga niya. Para silang mga langgam na gumagapang sa bawat siwang na makikita nila. Mayroong lahat ng uri ng mga insekto kabilang ang mga surot ng demonyong lumalamon ng ginto. Mga langgam na demonyo, mga gamo-gamo ng demonyo, mga bubuyog ng demonyo, mga lamok ng demonyo at iba pa. Ang bilang ng lahi ng demonyong insekto ay kahanga-hanga. Walang lahi na may mga miyembro na kasing dami ng lahi ng demonyong insekto. Kahit saang direksyon ang tahakin ni Dustin, siguradong makakaharap niya ang mga nilalang ng Devil Insect Race. Seryoso, paano magkakaroon ng napakaraming surot? Mukhang hindi na ako makakatagal pa sa Ancient Forbidden Land.
This is a waste of valuable time. Well, I will go back and focus on improvement my cultivation base. Nagpa siya si Dustin habang nakangiti ng mapait. Kaya naman, nawala siya sa lupa at lumipad pasulong. Samantala, ginamit niya ang kanyang aura disguising skill para itago ang kanyang aura. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilikot, sa wakas ay nakalabas na siya sa Ancient Forbidden Land. Bago siya umalis, bumalik siya sa Gintong Palasyo upang magpaalam sa 8 Stone Saints. Ngunit, wala na ang 8 Stone Saints at wala siyang ideya kung saan sila nagpunta o kung paano sila mahahanap. Kaya sumuko na siya at nagpasya na lang na umalis. Pagkaalis sa Ancient Forbidden Land, bumalik kaagad si Dustin sa Prime Martial World at pumasok sa time chamber ng kuweba sa loob ng palayok. Matapos ibigay ni Dustin kay Feren ang Omnipotent Internal Core, pinayagan niya si Dustin na gamitin ang time chamber anumang oras na gusto niya. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtanim si Dustin sa silid. Lumipas ang 1 taon na naglilinang pa rin siya sa silid ng oras. Guro, sa tingin ko ang banal na uod na silkworm ay malapit nang lumabas sa kakon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Brady sa soul sea ng Dustin isang araw. Natuwa si Dustin at agad na pumasok sa 8th floor ng Slave Tower. Lumutang pa rin sa hangin ang kakon at mayroon itong gintong liwanag na parang maliit na araw sa gitna ng disyerto. Naglabas ito ng napakaliwanag na nakakasilaw kahit na nakakabulag sa mata. Lalo na kay Dustin na kanina pa naglilinang sa pag-iisa. Basag. Basag. Patuloy na lumitaw ang mga bitek sa kakon na may mga malulutong na tunog na maririnig sa mas mabilis na pagitan. Nakatitig sina Dustin at Brady sa kakon na nanlalaki ang mga mata. Hindi nagtagal. Ang silk kakon ay nagkaroon ng napakaraming bitek na tila ito ay mabibiyak sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng isang maliit na daliri. Oh, tingnan mo, parang may maliit na gintong nilalang sa loob. Si Dustin at Brady ay napaka-curious tungkol sa bagong silang na buhay. Pagtingin sa lamat, nakita nila ang isang gintong figure na mukhang hybrid sa pagitan ng isang ahas at isang dragon. Ang kakaiba lang ay hindi ito gumagalaw. Parang nagyelo pa rin. Unti-unting lumipas ang oras. Basag. Ang kakon ay nahati sa 2 bahagi. Sa isang kislap ng gintong liwanag, isang maliit na nilalang ang sumugod mula rito. Swoosh! Ang gininto ang liwanag ay gumalaw ng napakabilis. Hindi makita ni Dustin at Brady ang paggalaw nito kahit na sa tulong ng kanilang espiritual na kahulugan. Napakabilis ng takbo nito. Wala man lang akong makita. Ang tanging nakikita ko lang ay ang nakakasilaw na liwanag. Bulalas ni Brady. Swoosh! Swoosh! Ang gintong liwanag ay gumalaw sa paligid ng espasyo sa ika-8 palapag sa isang nakakatakot na bilis. Taglit itong umikot sa paligid. Swoosh! Sa isang kislap ng gintong liwanag, lumitaw ang isang maliit na nilalang sa pagitan ng mga daliri ni Dustin. Isa itong golden silkworm na may lapad ng hinlalaki at 1 pulgada ang haba. Ang pinaka-nakakagulat ay ang katawan ng gintong silkworm ay natatakpan ng isang patong ng gintong kaliskis na naglalabas ng malabo na gintong liwanag. Nagbigay ito ng isang malakas na aura na may tutumba sa isang kataas-taasang kamahalan. Tinitigan ng golden silkworm si Dustin sa malaki at kumikislap nitong mga mata. Sa matagal nang nakasama ni Dustin, pamilyar na ito sa kanyang pabango. Kaya naman, ikinabot ito sa kanya na parang sanggol sa kanyang ina. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at pinag-aralan ang maliit na gintong nilalang sa kanyang palad. Ito ba ang banal na uod na silkworm? Kaya ang maliit na lalaki na ito ang hari ng mga insekto na nagpapayuko sa lahat ng iba pang mga insekto. Pagdududa ni Dustin, kahit na ang maliit na tao ay mukhang kamangha-manghang. Ngunit ito ay napakaliit. Paano kukuha ng utos dito ang ibang mga insekto? Siya ay nagtaka. Guro, narinig ko na ang divine silkworm ay isang divine beast. Gayunpaman, kailangan pa rin itong mag-evolve ng 9 na beses bago ito maabot ang perpektong estado. Ang divine silkworm ay may 4 na puting paalang na texture. Ibig sabihin, 4 na beses na itong nag-evolve. Sabi ni Brady. Bagamat hindi masyadong makapangyarihan si Brady, marami siyang nabasa at alam ang maraming alamat. Pagkatapos ng lahat,
Siya ay nabuhay sa loob ng 10,000 taon. Tumingin ng mabuti si Dustin at nakita ang 4 na maliliit na puting texture sa silkworm. Oh, tama ka. Nandito na sila, sabi ni Dustin. Pero bakit parang mahina lang? Buntong hininga na sabi ni Dustin. Nakatitig kay Dustin sa malalaking mata nito. Tila naintindihan ng golden silkworm ang ibig niyang sabihin. Ipinikit nito ang malalaking mata at galit na ginawa ang mga legs kay Dustin. Na tila hindi sumasang-ayon sa kanyang sinabi. May problema ka ba sa mga sinabi ko? Sa wakas ay naunawaan na ni Dustin ang ibig sabihin nito. Swoosh! Nang matapos magsalita si Dustin. Tumalon sa ere ang golden silkworm. Umikot ito at sumugod sa kanya. Agad na naramdaman ni Dustin ang isang nakakatakot na puwersa na dumarating sa kanya kahit na ang nakikita niya ay isang gintong flash dahil sa bilis ng paggalaw ng silkworm. Dumagundong ang paligid. Parang isang bundok na may taas na 100,000 talampakan ang itinapon patungo kay Dustin at inaapi siya nito pababa. Hoy, buddy! Gusto mong sumama sa akin ng ilang rounds? Well, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka at maaari tayong makipag-spar. Pagkatapos ay binato ni Dustin ang isang suntok. Siyempre, kontrolado ni Dustin ang kanyang lakas. Kung hindi ito makayanan ng gintong silkworm, maaari siyang magpigil at tumigil sa pag-atake anumang oras upang maiwasang masaktan ito. Isang matinis at nakakabinging pagsabog. Ang sumabog. Ang banal na uod na silkworm ay may kakilakilabot na bilis. Bago pa merehistro ni Dustin ang nangyayari ay nataman na nito ang kamao ni Dustin. Hindi makapaniwala si Dustin sa lakas ng maliit na lalaki. Noong una ay binalak ni Dustin na bawiin ang kanyang kamao anumang oras kung tila gumagamit siya ng labis na puwersa na hindi makayanan ng silkworm. Kung tutuusin, ang divine silkworm ay kasing laki ng hinlalaki. At sa sobrang lakas ni Dustin, posibleng madudurog niya ang divine silkworm sa isang pulbo sa isang suntok. Ang susunod na sandali, isang nakakakilabot na puwersa ang bumalot sa tiyan ni Dustin. Sa isang hindi maipaliwanag na pag-agos ng malaking puwersa. Ang katawan ni Dustin ay natamba sa hangin at natapon ng medyo malayo sa kanyang kinatatayuan. Paano ito posible? Paano nakakapag-impake ng napakaraming puwersa ang isang maliit na lalaki? Ang silkworm na ito ay masyadong malakas. Mukhang minamaliit ko ito. Parehong nagulat sina Dustin at Brady. Ang lakas ng pag-atake ay hindi kapani-paniwala. Nananaginip ba ako? Parang winasak ng atake ang bawat pagsipsip ng hangin mula sa mga baga ni Dustin. Napalunok siya ng laway sa hirap na pilit na pasimpleng huminga at huminga habang hindi makapaniwalang nakatitig sa divine silkworm. Hindi makapagsalita ng maayos. Sa sandaling ito, ang banal na uod na silkworm ay iniunat ang 2 maliliit na kuko at iniindayog ang mga ito na parang binabaluktot ang mga kalamnan. Ang malalaking mata nito ay puno ng pagmamalaki na hinahamon si Dustin na maglakas loob na pagdudahan ang lakas nito. Ang divine silkworm ay tunay na makapangyarihan. Master, talagang minaliit namin ito. Parehong inis at gulat na sigaw ni Brady. Dahil sa lahat ng kaguluhan, ang maliit na Infinity Beast ay dumating din upang manood para sa kasiyahan. Nagulat din ito sa pagpapakita ng kapangyarihan na ipinakita ng divine silkworm. Muli, tigaw ni Dustin. Na-curious si Dustin na makita kung gaano talaga ito kalakas at umaasa na ang unang pag-atake ay hindi isang fluke ng kalikasan. Bush! Sa sandaling natapos ni Dustin ang kanyang utos. Isang gintong liwanag ang kumislap at kasama nito ang banal na uod na silkworm ay nasa harapan niya. Halos dumampi sa kanyang ilong. Dahil sa pagtataka ay nagpakawala ng suntok si Dustin. Bang! Sa sandaling damapo ang kanyang kamao sa uod. Bahagya itong nahawakan. Muling napadpad si Dustin sa malayo mula sa kanilang pinaglalabanan ng isa pang malaking puwersa. Napakagaling nitong silkworm. Pinuri ni Dustin. Ang divine silkworm ay higit na nakahihigit sa bilis at lakas kaysa kay Dustin. Namangha si Dustin sa nakakakilabot na malaking puwersa na nakapaloob sa maliit na katawan na iyon na patuloy na itinatapon siya ng milya-milya. Nabatid na ang kabuoang lakas ni Dustin ay umabot na sa preliminary stage ng Immortal Saint Realm.
kahit na sa antas ng Immortal Saint Realm. Si Dustin ay itinuturing na isang walang talo na cultivator sa mga tuntunin ng pakikipaglaban. Gayunpaman, napatunayan na ng banal na uod na mas malakas pa ito kaysa kay Dustin. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang lakas nito. Nang marinig ang papuri ni Dustin, ang Divine Silkworm ay itinaas ang ulo nito ng buong pagmamalaki na parang isang tao na anak na kinikilala ng magulang nito para sa mahusay na tagumpay nito. Bush! Bigla na lang, isang maliit na anino ang kumislap, at ang maliit na Infinity Beast ay sumugod sa banal na uod. Anong nangyayari? Tumigil ka! Gulat na bulalas ni Dustin. Iniunat niya ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan ang maliit na Infinity Beast. Gayunpaman, isang espesyal na puwersa ang sumugod mula sa katawan ng maliit na Infinity Beast. Kahit papaano ay parang bumagal ang puwersa ni Dustin. Ang maliit na Infinity Beast, sa kabilang banda, ay nagsimula ng sumuntok sa Divine Silkworm. Biglang naging tense ang atmosphere dahil walang makakontrol sa eksena. At hindi sila masyadong sigurado sa kinalabasan ng komprontasyon. Ang katawan ng maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay parehong naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bumubulag sa lahat. Boom! Isang mapang-ipong puwersa ang pinakawalan sa atmosfera. Dalawang din nakikitang panggigipit ang nagmula sa dalawang maliliit na lalaki, na nagpayanig sa buong espasyo. Bush! Ang Divine Silkworm ay sumugod patungo sa maliit na Infinity Beast. At ang bilis nito ay napakabilis kaya nagulat si Dustin na nanunood bilang isang manunood at hindi na ang nakatanggap ng bilis nito. Hindi umatras ang maliit na Infinity Beast. Tila hindi ito natakot sa bilis ng Divine Silkworm at hinarap din ito. Boom! Ang lugar ay kasing tahimik ng isang sementeryo maliban sa mga madalas na pagsabog ng enerhiya na nalilikha at ang alikabok at dumi na pumupuno sa hangin. Mabangis na nag-away ang dalawang maliliit na lalaki sa harap ni Dustin. Wow! Ang Little Infinity Beast can hold its own. Parang ang lakas din nito ngayon. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang maliit na Infinity Beast ay naglilinang sa silid ng oras sa loob ng libo-libong taon kasama si Dustin. Lumabas na ang silid ng oras ay naglalaman ng batas ng oras. Ang maliit na Infinity Beast ay nakakuha ng maraming pagkaraan ng libo-libong taon. Kaya ang lakas nito ay tumaas ng mabilis. Nang mapansin na ang dalawang halimaw ay magkatugma sa lakas, hindi na nag-alala si Dustin ngunit nagsimula na talagang magsaya sa kanilang paghaharap. Pinagmamasdan silang mabuti. Kahanga-hanga ang napakalakas at bilis ng Divine Silkworm. At ang lakas ng oras at kapangyarihan ng maliit na Infinity Beast ay nakakatakot din. Nakatutuwang panoorin kung paano minamanipula ng Infinity Beast ang oras. Ang mga paggalaw ng Divine Silkworm ay kadalasang biglang bumagal sa ilang kritikal na sandali. Minsan, biglang bumalik ang oras ng ilang segundo na para bang binibigyan ng mas maraming oras ang Infinity Beast para muling magdiskarte. Guro, kapwa ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast ay ang maalamat na Divine Beast. Tunay na napakalakas nila. Ang dalawang maliliit na lalaki na ito ay nasa yugto pa lamang ng kamusmusen. Ngunit mayroon silang napakalakas na lakas. Kapag sila ay lumaki na, they will be a force to be reckoned with and invincible in the world. Excited na papuri sa kanila ni Brady. Grabe naman. Sagot ni Dustin, na mukhang proud na ama ng dalawang henyo. Okay. Stop now. That's enough bickering for today. Tigaw ni Dustin maya-maya. Natatakot na baka may mangyari sa kanila. Bush! Ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast ay sabay na humiwalay. Ang maliit na Infinity Beast ay iniunat ang isa sa kanyang mga paa at itinaas ito sa hangin. Na parang yumuyuko upang ipahayag ang kanyang papuri at paggalang sa banal na Silkworm bilang isang karapat-dapat na kalaban. Ang Divine Silkworm ay nag-unat din ng kuko at ginaya ang mga aksyon ng maliit na Infinity Beast. Pinupuri din nito ang maliit na Infinity Beast at kinikilala na talagang ito ay isang karapat-dapat na kalaban. Pagkatapos, lumapit muli ang dalawang maliliit na lalaki. Napaka-friendly na ng kapaligiran. Magkayakap na sila ngayon.
Tinangaan nila ang isa't isa at naging mabuting magkaibigan pagkatapos ng matinding labanan. Okay. I didn't see that coming. Walang imek si Dustin. Biglang may bumangon mula sa katawan ng Divine Silkworm. Tumingin ito kay Dustin nang may nakakaawang tingin at malinaw na naiisip kay Dustin. Nagugutom ka ba? That's understandable after exerting yourself so much. Naunawaan kaagad ni Dustin ang mga pangangailangan ng Divine Silkworm. Ano ang kadalasan mong kinakain? Tanong ni Dustin. Gayunpaman, ang Divine Silkworm ay tila hindi malinaw na maipahayag ang sarili. At nakatitig lang ito kay Dustin na naagrabyado. Sige, tignan natin kung may mahahanap kami para sayo. Kaway ng kamay. Kinuha ni Dustin ang bahagi ng mga kayamanan at itinambak sa lupa. Kasama doon ang mga mahahalagang kristal ng enerhiya, elixir, at iba't ibang uri ng kayamanan mula sa langit at lupa. Napakalaki ng yaman ni Dustin. Ang pile ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang kayamanan. Ngunit kinuha nito ang buong espasyo ng silid, na bumubuo ng isang walang katapusang maliit na bundok. Have a look. Is there anything new? Hinarap ni Dustin ang Divine Silkworm. Ngunit bago natapos ni Dustin ang kanyang mga salita, isang gintong liwanag ang kumislap. Ang Divine Silkworm ay naglulunsad na mismo sa mga kayamanan. Pagkatapos, tapagkamangha ni na Dustin at Brady, ang banal na uod na silkworm ay naging isang mabilis na gininto ang liwanag, na umiikot sa parang burol na mga kayamanan. Basag, basag, sa isang kapanapanabik na ingay. Isang tambak ng mga kayamanan ang nawala sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang segundo, nawala lahat ng kayamanan na inilabas ni Dustin. Bush! Ang Divine Silkworm ay bumalik sa balikat ni Dustin sa isang kislap ng gintong liwanag. Ang dalawang maliliit na kuko nito ay marahang tinatapik ang nakaumbok nitong tiyan. Isang pangkalahatang indikasyon na ito ay puno. Damn! Tiyak na makakain ito sa maliit nitong sukat. Nauutol na sabi ni Dustin. Oh my God! Mukhang malaki na ang bibig ko mula ngayon. Ipapabangkarote mo ako hindi ba? Naramdaman ni Dustin na nanginginig ang kanyang anit sa kawalan ng pag-asa. Ang mga kayamanan na kinuha niya ay napakahalaga at ilang taon niyang pinaghirapang makuha. Ngunit sila ay kinain ng banal na silkworm sa isang flash. Haha! Mapait na ngumiti si Brady. Iniisip ang lahat ng mga laban na pinagdaanan nila para makuha ang mga kayamanang iyon. Pagkatapos ay nagpasya si Dustin na ipagpatuloy ang kanyang paglilinang sa silid ng oras. Naalala na mayroon pa siyang malaking laban na haharapin. Sa malapit na hinaharap, nakahanap din ng sulok ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast para linangin ang kanilang mga sarili. Makalipas ang 100 taon. Matagumpay na nalampasan ni Dustin ang Thunderstroke Dome at naabot ang katamtamang yugto ng Immortal King Realm. Pagkalipas ng 500 taon, narating ni Dustin ang premium na yugto ng Immortal King Realm. Bukod dito, nilinang din ni Dustin ang Golden Sun Scripture sa ika-9 na antas. 9 na kalakihan ng bahay na gininto ang bola ang lumutang sa ibabaw ng ulo ni Dustin. Pataas baba, tulad ng 9 na nakakapasong araw. Isang dagat ng gintong apoy ang kumalat sa tabi ng Dustin na may walang katapusang kapangyarihan. Lumalabas na ang 9 na golden light balls ay hindi ang katapusan ng Golden Sun Scripture. Ito ay unang yugto pa lamang. Ang ikalawang yugto ng Golden Sun Scripture ay pagsasama-samahin ang 9 na golden light ball sa isa. Bulong ni Dustin nang malaman niya ang totoo. Ang dating may-ari ng Fire Stella, ang Lord of Flaming Sun, ay nilinang ang Golden Sun Scripture sa ika-9 na antas. Iyon ay upang sabihin na ang paglilinang ni Dustin ng Golden Sun Scripture ay sa wakas ay umabot sa parehong antas tulad ng sa Lord of Flaming Sun. Gayunpaman, ito lamang ang unang yugto ng Golden Sun Scripture. Well, sa tingin ko oras na para pumasok muli sa Ancient Forbidden Land para hamanin ang lahi ng demonyong insekto. Tumigil si Dustin at tumayo. Ang banal na silkworm, ang hari ng lahat ng mga insekto, ay maaaring mag-utos ng lahat ng uri ng mga insekto. Gusto ni Dustin na tumakbo ang banal na silkworm at makita kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito. Bago pumunta sa Ancient Forbidden Land,
Pumunta muna si Dustin sa sinaunang lungsod. Lad, Clint has been getting better recently. Sabi ng Supreme Holy Tree kay Dustin nang makita siya nito. Nice. Nagulat si Dustin. Oo, naalala niya ang ilang bagay. Bagamat hindi niya naibalik ang buong alaala niya. Naniniwala ako na gagaling siya sa lalong madaling panahon. Pinutol ng banal na dilaw na puno. Ang galing. Tuwang-tuwa si Dustin. Pagkatapos noon, pumunta siya sa pader ng lungsod at tumangala sa masamang puno na abot hanggang langit. Nakita niyang medyo nabawasan ang masamang aura na inilalabas nito. Tuluyan na nitong maaalis ang masamang aura pagkatapos nitong bumalik sa katinoan. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang masamang puno sa pamamagitan ng kalikasan. Nakipag-chat sandali si Dustin sa sundalo. Takataas-taas ang banal na puno. At sa banal na dilaw na puno. Pagkatapos, siya ay tumungo muli sa Ancient Forbidden Land. Narito ako, lahi ng demonyong insekto, bulong ni Dustin habang tumuntong sa gilid ng Ancient Forbidden Land. Samantala, isang tiwangwang na kumpol ng bituin sa isang lugar sa universo. Nagsisimula ng mangyari ang mga pangyayari. Malawak ang kumpol, at lumutang kung saan-saan ang walang buhay na mga bituin. Walang buhay sa lugar na ito. Ito ay tulad ng isang sinumpa na lugar kung saan walang buhay na nilalang ang maaaring mabuhay. Sa katunayan, ang lugar na ito ay kilala bilang Tomb Star Cluster. Isang araw, takalaliman ng kumpol na ito. Nagsimulang dumagundong ang kulog at nagsimulang kumikidlat. Out of the blue, isang malaking space crack ang lumitaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bitek ay naging matatag. At bumulwak mula rito ang miasma ng bangkay na may aura ng patay. Ang puwang ay madilim at walang hangganan. At tila nag-uugnay sa kumpol sa ilang hindi kilalang larangan. Sa pamamagitan ng bitek na ito, makikita ang ilang buhay na nilalang. Mukha silang walang emosyon, na para bang wala silang emosyon. Ang mismong presensya nila ay magpaparamdam sa sinumang makakita sa kanila na sila ay mula sa ibang mundo at nabuhay ng matagal at mahabang panahon. Nagsisimula na ngayon ang pangangaso na ginaganap tuwing 5 panahon. Nabuksan na ang tarangkahan ng impyerno. Tapusin na natin ang bawat nilalang sa sansinukob na ito. Isang malamig na boses ang nagmula sa lamat. Kahit sino ay manginig pagkatapos marinig ito. Alalahanin na ang Divine Sect ay may mga miyembro sa universo na ito. Dapat natin silang lipulin muna para makontrol natin ang lugar na ito. At pagkatapos ay patayin ang lahat sa kalooban. Kakailanganin natin ang maraming bangkay at multo. Naiintindihan. Patuloy ang hiwalay na boses. Got it. Tagot ng isang malaking grupo ng mga nilalang na iyon sa matinis na boses sabay tango. Mukha silang patay. Kasumunod na segundo, nagsimulang tumunog ang mga kakaibang yabag mula sa lalim ng bitek na iyon. Sa lalong madaling panahon, isang kawan ng mga nilalang na iyon ang lumabas mula sa siwang. Makalipas ang isang araw, isang walang awa na massacre ang nangyari sa 5 mundo na matatagpuan malapit sa Tomb Star Cluster. Halos lahat ng nilalang sa mga mundong iyon ay pinatay. Kakaunti lang ang nakalabas na buhay. Nang kumalat ang balita tungkol sa malawakang pagpatay na ito, nagdulot ito ng sensasyon sa buong universo. Ayon sa mga nakaligtas, isang grupo ng mga kakaibang nilalang ang biglang pumasok at nagsimulang patayin ang sinumang natagpuan nila. Ang mga mananalakay ay naging napakalakas, nababalot ng aura ng mga patay. At ang kanilang mga mukha ay nakatago dahil doon. Naglabas sila ng mahiwagang puwersa na ginawang walang silbi ang espiritual na kahulugan laban sa kanila. Bilang resulta, walang nakakaalam kung ano ang hitsura nila o kung sino sila. Ang nakakapagtaka pa ay pagkatapos ng pagdanak ng dugo. Naglaho sila sa manipis na hangin. Naiwan ang 5 mundo sa kompletong pagkawasak. Higit pa rito, ang mga bangkay ay kakaibang nawawala. Matapos marinig ang tungkol dito, ang mga master at eksperto mula sa iba't ibang mundo ay pumunta sa 5 mundong ito upang malaman kung ano ang nangyari at kung sino ang sumalakay sa kanila. Maging ang ilang mga ninuno ng sekta ay personal na pumunta doon upang lihim na imbestigahan ito. Ngunit sinabi na walang nakakita ng anumang kapaki-pakinabang na palatandaan. Kasabay nito,
Nagkaroon din ng napakaunlad na kumpol ng bituin sa ibang lugar. Ito ay kilala bilang ang Heavenly Palace Cluster. Isa ito sa pinakamakapangyarihang mga kumpol ng bituin sa universo. Ang Palasyo ng Langit ang namamahala sa kumpol na ito. At kilala bilang pinakamalakas na puwersa sa panig na ito ng universo. Walang sino man ang nangahas na pukawin ang mga miyembro nito. Nagkaroon ng pinakamalaking bituin sa kumpol na ito. At sa puso ng bituin ay matatagpuan ang isang palasyo na patuloy na naglalabas ng gintong liwanag. Sa partikular na sandaling ito, isang taong naka-cross-legged sa bulwagan ng palasyong ito ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang taong ito sa posisyon na iyon. Ngunit sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng gintong liwanag ang bumungad sa kanila. Ang taong mismo ay isang payat na matandang lalaki na may payak na mukha. Mauulit pa ba ang kapahamakan ng bangkay noong unang panahon? Kung ganoon nga, malapit nang nakataya ang sansinukob. Bulong ng matanda. Samantala, mayroon ding remote at backward star cluster. Takumpol na ito. Kakaunti ang espiritual na enerhiya. Napakakaunting mga bituin sa kumpol na ito ang nagkikimkam ng buhay. At maging ang lakas ng mga nilalang na ito ay napakababa. Karamihan sa mga bituin ay ganap na naliligaw. Gayunpaman, isang nag-iisa at manipis na figure ang nakaupo sa isa sa mga walang buhay na bituin. Napakapayat niya na halos parang kalansay. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng alikabok na ilang talampakan ang kapal. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. Mukhang nagsimula na namang manghuli ang mga masasamang nilalang na iyon mula sa impyerno. Magkakahawak ba sila ng kamay sa ating sekta? Panoorin natin at tingnan. Nakangiti niyang sabi. Siya ay mula sa Divine Sect. No wait, we can't just stand by and do nothing. Bulong niyang muli pagkatapos mag-isip sandali. 3/4. Tumayo siya. Napaatras ang ulo at biglang umungol. Bush! 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 Ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya mula sa buong kumpol ng bituin ay biglang nakuha ng isang mahiwagang puwersa at naging isang liwanag na lumipad mismo sa kanya. Maging ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mga bituin mula sa kalapit na mga kumpol ay lumipad patungo sa kanya ng sarili nitong kusang loob. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At sa halip na dila, isang black hole ang makikita doon. Ang itim na butas na ito ay sumipsip ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mga bituin ng buong kasakiman. Pagkatapos ay nagsimulang tumubo ang kanyang laman at ang kanyang balat ay unti-unting naging makinis na parang seda. Maya-maya, naging middle-aged na siya na may gwapong features. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, na ngayon ay nakasuot ng puting damit ay napunit ang espasyo sa harapan niya. Nalumikha ng isang special na daanan. Pagkatapos nito, umakbang siya sa daanan na ito at nawala. Samantala, sa Ancient Forbidden Land, dahan-dahang lumabas si Dustin sa lupa. Siya ay nasa gilid ng burol, na matatagpuan malapit sa isang napakahalagang lokasyon para sa lahi ng masasamang gamo-gamo. Ang banal na uod na silkworm, na naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag ay nagsasaya. Hinawakan nito ang buhok ni Dustin na nakasabit malapit sa kaliwang balikat niya at umindayog na parang bata sa swing. Pinagmasdan ni Dustin ang divine silkworm na nakakunot ang noo. King of all insects which can control the other insects. Little guy, I know you're a strong fighter. But can you really command other bugs? Bulong ni Dustin sa tonong may pag-aalinlangan. Never mind that, malalaman din natin soon. Nilinggan ni Dustin ang lambak sa di kalayuan. Mahigpit itong binabantayan ng mga miyembro ng Devil Moth Race.